Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2726. Huff! Binaluktot ni Fennel ang braso na medyo namamanhid. Hehe, interesting. Binawi ni Auric ang kanyang kamao at natatawang sinabing, ikaw lang ang makakalaban sa suntok ko ng walang pagbabago sa ekspresyon. Ang Red Dragon King ay talagang karapat-dapat na maging taong nagdulot ng malaking kaguluhan sa Nonagon noon. Ngumisi si Auric at sinabing, gayunpaman, ilang suntok ang kaya mong gawin. Sa sinabi nito, nawala si Auric sa lugar. Sa isang maliksi na paggalaw, tumalon siya sa hangin at naghagis ng isang cross-punch gamit ang magkabilang kamao na tumalon sa energy pressure. Tanging isang may hawak ng pagiging hari ang maaaring magpakita ng ganoong bilis at kapangyarihan sa isang suntok. Bawat suntok ay sapat na para sirain ang isang lungsod. Nang makita ang eksenang ito, namangha ang mga pinuno ng pamilya ng mga disipulo sa matataas na kinatatayuan. Ang ilang mga alagad ay lalong naalarma. Ito ba ang kapangyarihan ng isang hari? Sa sobrang bilis at lakas ng pagsuntok, hindi nila ito naiwasan. Sila ay martilyo. Bahagyang napangiwi si Fennel at nag-cross arms nang umalangaw-ngaw ang malalakas na putok. Hinaranggan ni Fennel ang bawat suntok ni Auric, at ang kanyang katawan ay sumuray-suray pabalik sa ilalim ng matinding pag-atake. Bang! Napilitang umatras si Fennel sa gilid ng entablado. Isang talampakan sa sahigang nabasag gamit ang isang paa bago siya nagpakatatag. Gayunpaman, ang masiglang labanan na si Auric ay hindi nilayo na huminto. Muli siyang tumalon sa ere at naghagis ng suntok na nakakasilaw sa purple energy kay Fennel. Ang malakas na suntok na ito ay na-infuse ng enerhiya ni Auric. Agad na nakita ng lahat ng patriarka ng mga pamilyang disipulo ang sitwasyon. Nahaharap sa suntok na ito, si Fennel ay walang pagkakataon na umiwas. Maaari lamang siyang umatras o harapin ang pag-atake ng direkta. Habang nakatayo si Fennel sa gilid ng entablado, ang pag-urong ay nangangahulugan ng pagkatalo. Haha, I think this King Fennel Lay is just so, walang dapat katakutin. Oo, binubugbog siya ni Auric nang walang pagkakataong lumaban. Ang kanyang katanyagan ay walang iba kundi ang walang laman na usapan. Ang mga pinuno ng Northern Disciple family ay kinukutya si Fennel sa sandaling ito. Gayunpaman, isang biglaang pagbabago ang nangyari sa entablado. Thud! Nang walang pag-atres, biglang humakbang pasulong si Fennel. Inilagay niya ang kanyang mga kamao sa kanyang harapan habang ang naglalagablab na pulang enerhiya ay lumundag sa kanyang katawan at natipon sa kanyang mga kamao. Dragon Fist! Isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong venue. Biglang sumuntok ang Horus, at ang nakasisilaw na pulang enerhiya ay nabuo ang dalawang pulang ulo ng dragon. Ang lugar kung saan siya nakatayo ay agad na nabalot ng pulang airwaves at nabuo ang isang puyo ng tubig. Bang! 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 Walang humpay na umalangaw-ngaw ang mga nagbabanggaan na kamao sa buong venue na parang mga paputok na ikinagulat ng mga manunood. Boom! Biglang pinabalik ng paputok na Dragon Fist ni Fennel si Auric at pinalo siya. Kaagad pagkatapos, ang kanyang suntok ay nagpalipad kay Auric. Ang mababang dagandong ng dragon ay narinig din sa entablado. Thud! Lumipad palabas si Auric at sumuray-suray na 12-dosenang metro paatras bago siya nagpakatatag. Ang kanyang mga kamao ay pinaso rin ng itim at duguan ng mga pulang alon. Baka sa kanyang mga mata ang gulat dahil sa matinding sakit. Ang kanyang mga kamao ay umabot sa lakas na 50 tonelada. Gayunpaman, ang Dragon Fist na ipinakita ni Fennel ay nalampasan ang kanyang mga suntok. Nakapasok ka na ba sa ika-6 na sona ng pagiging hari? Kinikilig na tanong ni Auric. Kalmadong sinabi ni Fennel, kanina lang ako pumasok. Kabanata 2727. Nang marinig iyon, mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Auric. Seryosong sabi niya, imposible. Ang lakas na ipinakita mo ay hindi ang unang yugto ng ika-6 na sona ng pagiging hari. Napangisi si Horus. Sino ang nagsabi sa iyo na ako ay nasa maagang yugto? Ano? Hindi ang maagang yugto. Nagulat si Auric. Parehong natigilan ang audience sa stand at ang mga patriarch ng Northern Disciple family sa high stand nang makita nila si Auric na pinipilit na umatras. Si Fennel Lay ay talagang isang hari sa ika-6 na sona. Kamao ng dragon. Masyadong malakas. Paano naging hari ang Fennel Lay na ito sa ika-6 na sona? Hindi ko alam. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Swish! Sa entablado, isang hakbang pasulong si Fennel. Muling lumitaw sa kanyang kamay ang pulang dragon halberd. Pagkatapos, ibinuhos niya ang mga alituntunin ng enerhiya sa halberd, tumalon, at inihampas ang halberd kay Auric. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Ang bawat welga ay nagbunga ng crescent streak ng liwanag at mahinang dagandong ng dragon. Nagulat si Auric nang makita niya ito at mabilis na nag-defensive posture. Ibinuko niya ang kanyang mga braso at bumuo ng purple light barrier sa kanyang harapan. Kasabay nito, lumitaw ang purple Chimera Spear sa kamay ni Auric at umatake ng sparks. Boom! Sa isang iglap, ang crescent streak ng ilaw na nataman ni Fennel ay bumangga sa mga spark na itinapon ni Auric at bumuo ng isang nakakatakot na alon ng enerhiya. Ang buong kawalan ay patuloy na nanginginig na parabang ito ay malapit ng mabasag. Swoosh! 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 Sa entablado, ang pulang halberd ni Fennel ay patuloy na naghahadjust ng mga pulang guhit ng liwanag kay Auric mula sa iba't ibang anggulo. Mabilis na ginamit ni Auric, nakakatatag pa lang ng sarili, ang kanyang sibat para kontrahin ang mga pag-atake na may mabilis na pagbabago ng ekspresyon. Boom! Bang! Bumangga ang sibat sa mga pulang ilaw na umatake mula sa iba't ibang direksyon, na naging sanhi ng matinding panginginig ng mga braso ni Auric. Nakaramdam siya ng kirot na parang napunit ang kanyang mga kalamnan. Wala na siyang oras na magnganga ang kanyang mga ngipin dahil ang pulang halberd ni Fennel ay gumuhit ng 70 degree na arco mula sa ibaba hanggang sa itaas na may anyong dragon sa baba ni Auric. Swoosh! Si Auric ay pinalipad ng malakas na puwersang iyon. Bumagsak siya sa lupa, dumura ng puno ng dugo. Di damn it, pinunasan ni Auric ang dugo sa gilid ng bibig at tumayo na madilim ang mukha. Hindi niya akalain na matatalo siya ng kalaban na wala ng pagkakataong makalaban. Palagi siyang nasa passive defense. Sa matataas na kinatatayuan, ang mga mukha ni na Ernest at Stanley ay sobrang dilim. Young Master Barry, kung magpapatuloy ito, natatakot akong matalo si Young Master Singer, sabi ni Ernest. Napakunot noo si Stanley, at ang kanyang mga balingkinitang daliri ay patuloy na tumatapik sa coffee table. Sabi niya, maghintay tayo at tingnan. Akala ni Stanley ay tiyak na mananalo si Auric, ngunit ngayon, tila lumaki ng husto si Fennel. Ang kanyang lakas ay umabot na sa gitnang yugto ng ika-6 na sona ng pagkahari. Sa stage, madilim at malamig ang mukha ni Auric. Sapat na ang galit sa kanyang mga mata para lumunin ang buong venue. Isa siyang hari, pero ngayon, isa na siyang payaso na binugbog hanggang sa hindi na siya makalaban. Isa itong kahihiyan. Pagkatapos ng ilang pagsasaayos, nagkusa si Auric na umatake. Ang kanyang purple Chimera Spear technique ay mas mabilis kaysa dati. Higit sa 100 ng purple sparks ang lumitaw ng sabay-sabay, at ang mga pagbabago sa enerhiya ay medyo sumasabog. Kasabay nito, umungal si Auric, Fennel Lay, gusto mo bang malaman kung buhay pa ang kapatid mo? Kabanata 2728. Ang dagandong na ito ay umalangaw-ngaw sa buong entablado, at ang pag-atake ni Fennel ay panandaliang may depekto dahil sa mga salita ni Auric. Kinuha ni Auric ang kapintasan na ito, at ang purple Chimera Spear sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag gamit ang nakakatakot na spear technique na bumalot kay Fennel sa isang stream ng purple light. Klang! Umalangaw-ngaw ang malulutong na salpukan ng metal sa buong venue. Dahil sa maikling depekto, si Auric ay nagbigay ng matinding pressure kay Fennel at naging passive state. Ilang segundo lang, 12 ng suntok ang napalitan ng dalawa. Swish! Umatras ng 4 o 5 metro ang dalawa at matamang nagkatinginan. Medyo kaawa-awa si Fennel sa maraming sugat na iniwan ng purple Chimera Spear sa kanyang katawan. Namamanhid na rin ang kanyang mga braso sa pag-atake ng sibat. Matagal siyang gumaling. Ano ang sinabi mo? Buhay pa ba ang kapatid ko? Kumikislap ang mga mata ni Fennel habang nakatitig ng matiim kay Auric. Paano ito naging posible? Noon, dinala niya ang kabaong sa kanyang likod habang nakikipaglaban siya sa Nonagon. Paano siya nabuhay? Ngumisi ng masama si Auric at sinabing, hehe, after all this while, weakness mo pa rin ang ate mo. Kung gusto mong malaman kung buhay pa siya, talunin mo ako. Swish! Nang marinig iyon, lumiwanag ang pulang dragon halberd sa kamay ni Fennel habang itinutok ito kay Auric at same time na sumigaw, mayroon ka lang dalawang pagpipilian. Ang isa ay upang mamatay, at ang isa ay upang sabihin sa akin. Hahaha! Tumawa si Auric at sinabing, ang pangatlong pagpipilian ay papatayin kita. With that said, nag-away ulit ang dalawa. Nang makita ang matinding labanan, nag-usap ang mga manunood. Mukhang hindi agad lalabas ang nanalo. Hindi ka panipaniwala. Talagang napakalakas ni Fennel Lay. Siya ang dating kingship holder, kung tutuusin. Narinig ko na sumipa siya ng malaking kaguluhan sa Nonagon. Ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Swish! Tumalon sa ere si Fennel at ibinaba ang pulang halberd kay Auric sa lupa. Sumigaw siya, Dragon Slash. Sa isang iglap, ilang pulang ilaw na hugis dragon ang lumipad sa itaas ng ulo ni Auric. Hinaronggan nila ang kanyang pag-urong mula sa lahat ng direksyon.
Natakot si Auric at mabilis na ginamit ang kanyang diskarte upang tumakas kung saan-saan na parang daga, na iniiwasan ang mga laslas sa itaas ng kanyang ulo. Nabasag ang mga tile sa entablado dahil sa mga suntok. Ang mga tao ay nanunood habang ang mga ilaw ng pulang dragon ay sumabog sa buong entablado mula sa lahat ng mga anggulo. Sa mga matataas na kinatatayuan, napakakulit din ng mukha ni na Ernest at Stanley. Kung ang antas ng pag-atake na ito ay hindi limitado ng 8 malalaking bato sa paligid ng venue, ito ay sapat na upang sirain ang isang lungsod. Kabanata 2729. Sinubukan ni Auric ang kanyang makakaya na makaiwas sa mabilis na pulang ilaw na hugis dragon, ngunit ang walang pinipiling pag-atake sa wakas ay naging sanhi ng 2 sugat sa likod at kaliwang braso ni Auric. Bang! Napalipad si Auric at bumagsak sa gumuhong stage. Humiga siya sa likod at tumangala sa pulang ilaw na dumiretso sa leeg niya. Napabuntong hininga ang audience. Magpapatalo ba si Auric ng ganito? Sa kritikal na yugto, umungal si Auric, hindi patay ang kapatid mo. Alam ko kung nasaan siya. Klang! Ang pulang ilaw na iyon ay biglang huminto kalahating pulgada ang layo mula sa leeg ni Auric na may napakalaking hangarin na pagpatay at ginaw. Tumayo si Fennel sa harap ni Auric, itinutok ang pulang halberd sa kanyang leeg, at sinabing, magsalita ka. Puno ng malamig na pawis ang noo ni Auric. Huminga siya ng malalim at nakangising sinabi, kung gusto mong malaman, kailangan mong aminin ang pagkatalo. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Fennel at natahimik. Maaari akong matalo sa laban na ito, ngunit kung magsinungaling ka sa akin, papatayin kita. Malamig na sabi ni Fennel. Sabi ni Auric, nagsasabi ako ng totoo. Baka hindi sa ate mo ang bangkay sa kabaong na dala mo noon dahil noong naglinis kami ng battlefield, hindi namin nakita ang bangkay ng ate mo. Upang makitungo sa ilang bagay, random kaming nakakita ng bangkay at isinara ang kabaong. Sa pagkakaalam ko, dapat nasa Mystic City ang kapatid mo. Arg! Bago pa matapos ni Auric ang kanyang mga salita, tinusok ng pulang dragon na halberd ni Fennel ang kanyang kanang balikat. Malamig na sinabi ni Fennel, ito ang presyo ng kompetisyon. Pagkasabi nito, tumalikod si Fennel at nakaistilong umalis sa entablado ng kompetisyon. Nakuha na niya ang gusto niya. Sa entablado, nasa miserableng kalagayan si Auric. Ang kanyang kanang balikat ay natagos ng pulang dragon halberd, at ang kanyang kaliwang balikat ay naputol. Bagamat hindi alam ng host ang nangyari sa entablado, sumigaw pa rin siya. Ang nanalo sa ika-6 na round ay si Auric Singer of the North. Gayunpaman, walang tagay na nagmula sa mga manunood. Nagtataka ang lahat kung bakit umamin si Fennel sa pagkatalo sa huling sandali. Sa matataas na kinatatayuan, bumalik si Fennel at tumingin kay Philip. Tinanong ni Philip, ano ang nangyari? Sumagot si Fennel, alam niya ang kinaroroonan ng kapatid ko. Nang marinig iyon, nagulat si Philip at sinabi, buhay pa ang kapatid mo. Tumango si Fennel at sinabing, kung hindi siya nagsinungaling sa akin. Tumango si Philip, tinapik si Female sa balikat, at sinabing, good job. Sabi ni Fennel, hindi mo ba ako sinisisi? Natalo ako sa laban. Ngumiti si Philip at sinabing, ayos lang. Isang laban lang. Hayaan mo akong bahala sa iba. Ngumisi si Fennel. Sa kabilang banda, napakakulit ng mukha ni na Ernest at Stanley. Bagamat nanalo sila, hindi ito marangal. Napatingin si Stanley at ang iba kay Philip at Fennel. Tumayo siya at sinabing, I'm sorry, nanalo ako sa isang laban. Ngumiti si Philip at sinabing, bibigyan kita ng isang laban. Kung hindi, masama ang tingin nito sa iyo. Nang marinig ito, napaawang ang bibig ni Stanley habang ang lamig sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, nagsimula ang ika-7 laban. Habang ang mga taong inayos ni Ernest ay kinuha ang reagent na lubos na nagpapataas ng kanilang potensyal, ang timog ay natalo sa isang makitid na margin. Sa ika-7 laban, nanalo ang North. Sa ika-8 laban, nanalo ang North. Sa ika-9 na laban, nanalo pa rin ang North. Tuwang-tuwang tumalon si Ernest sa matataaas na kinatatayuan at sumigaw kay Philip, Young Patriarch Clark, pasensya na, nanalo kami ng 4 na magkasunod na laban. Ito na ang huling laban, at natatakot akong sakupin din natin ito. Ang huling laban ay natural na si Philip Clark laban kay Stanley Berry. Tumayo si Stanley, tumayo sa likod ng kanyang mga kamay, at inanyayahan si Philip, Young Patriarch Clark, please go ahead. Si Philip ay bumangon ng mahinahon at naglakad pababa sa mga kinatatayuan. Umakyat ang host sa nasirang entablado. Siya ay umungal, ladies and gentlemen, the last match is about to start. Philip Clark ng South laban kay Stanley Berry ng North. Ito ang match point. Kung manalo ang North, ang kompetisyon sa taong ito ay isang tabla at magkakaroon ng isang dagdag na laban. Kung manalo ang Timog, magtatapos ang kompetisyon na ito kung saan ang Timog ang panalo. Salubungin natin ang huling laban ng may pinakamainit na palakpakan at pinakamalakas na tagay.
Magsisimula na ang ika-10 round. Kabanata 2730. Sa announcement ng host, nagpakulo ang audience. Sunod-sunod na sigaw ang maririnig. Ang huling laban ay ang pinakakawili-wili din sa North-South Disciple Competition ngayong taon. Bukod dito, matutukoy nito ang pangwakas na kinalabasan. Maging ang mga taya sa labas ay umabot na sa 1 bilyon. Lahat ay naglagay ng taya na parang baliw. Siyempre, karamihan sa kanila ay bumili ng Stanley Berry para manalo dahil masyadong mataas ang posibilidad ni Philip. Ang kanyang mga posibilidad ay umabot sa 1 hanggang 15. Kung nanalo siya laban sa lahat, tiyak nakikita ang mga tumataya kay Philip para manalo. Sa sandaling ito, ang lugar ng pagtaya sa labas ay puno ng mga tao, at ang bawat lugar ay puno. Hoy, bilasan mo at tumaya ka. Magkano ang binili mo? Siyempre, pastahan ko si Stanley para manalo. 1-15 ang odds. Sa isang sulyap lang halata. Pusta ako ng 20 milyon. Masigla ang eksena, at nagkaroon pa ng away kung sino ang mananalo. Sa mga sandaling ito, isang mangmang na lalaki ang humihitit ng sigarilyo sa isang lugar ng pagtaya. Nakolekta niya ang deposito mula sa isang taya, at ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan sa pag-iisip na kumita ng maraming pera. Hoy, milyon lang ang taya mo. Dagdagan mo pa, sabi ng mangmang. Sa sandaling ito, isang matangkad at sexing figure ang dumaan sa karamihan at pumunta sa harapan. Iniunat niya ang isang payat na kamay at walang pakialam na sinabi, pusta ako ng 100 milyon para manalo si Philip Clark. Pumalakpak. Agad na nahulog ang mangmang na lalaki sa kanyang upuan. Nahihirapan siyang bumangon at tumangala sa babaeng nasa harapan niya. Siya ay may mesla na mga tampok ng mukha at ang kagandahan ng isang anghel. Bukod dito, ang kanyang katawan ay maayos. Siya ay tumingin malamig at aloof sa kanyang mahabang puting damit. Naakit ang mga tumataya sa paligid at napalingon. Matangkad ang mata ng mangmang na lalaki at sa isang sulyap ay masasabing ang babaeng nasa harapan niya ay tiyak na mula sa isang malaking pamilya. Ang likas na poise na ito ay hindi maaaring magkaroon ng isang ordinaryong tao. Kaya, mabilis niyang sinabing papuri, kagalang-galang na ginang, sigurado ka bang gusto mong tumaya ng 100 milyon kay Philip Clark para manalo? Tingnan mo na lang ang posibilidad. 1-15 sila. Ang taong ito ay walang pagkakataon o pag-asa na manalo. Bakit hindi mo ito palitan? Paano ang pagtaya kay Stanley Berry para manalo? Sinabi kong tumaya kay Philip Clark ng 100 milyon para manalo. Malamig na sabi ng babae. May gustong sabihin pa ang mangmang na lalaki ngunit napatigil ito ng titigan ng kabilang partido. Mabilis siyang gumawa ng record at magalang na iniabot ang notes sa pagtaya sa kabilang partido. Kinuha ng babae ang note, malamig na tumalikod, at umalis. Pagkaalis niya, sumabog ang usapan dito. Dang, sino yung mayamang babae na yon? Pusta siya ng 100 milyon. Nagsusugal ba siya? Ang posibilidad ay 1 hanggang 15. Tinapusta ko rin si Philip Clark na manalo, 5 milyon. Kabanata 2731. At ako, 10 milyon. Sa isang iglap, maraming tao ang sumisigaw na tumaya kay Philip para manalo. Gayunpaman, sila pa rin ang minorya, 70% ng mga tao ang piniling tumaya kay Stanley upang manalo. Sa gilid na ito, umalis ang babaeng nakaputing damit sa lugar ng pagtaya at pumunta sa isang itim na Bentley na nakaparada sa gilid ng kalsada. Pagkasakay niya sa sasakyan, galit niyang sinabi, "Young miss, bakit mo tinaya si Philip Clark para manalo?" Sinabi ng lalaki na ang posibilidad ay 1 hanggang 15. Ang 100 milyon na ito ay mawawala sa alisan ng tubig. Sa kotse, may isang tahimik na babae na naka-light blue na damit na tahimik na nakatingin sa isang libro sa kanyang kamay. Siya ay may magandang mukha at isang pares ng kumikislap na malalaking mata. Bahagya siyang ngumiti na may 2 dimple sa gilid ng kanyang bibig. Sabi niya, "Lilo, naniniwala ako sa kanya. Kung nandito si Philip, siguradong matutuwa siya kapag nakikita ang mukha nito." Hannah Clark. Isinara ni Hannah ang libro, sinulyapan ng maingay na tao sa labas ng bintana ng kotse, at sinabing, "May paraan ba para makapasok ako? Gusto kong manood." Nagsalubong ang magagandang kilay ni Lilo at sinabing, "Young miss, gusto mo ba talagang pumasok?" Nag-snock out kami nang hindi nagpapaalam sa Panginoon sa pagkakataong ito. Kapag nalaman niya, mapaparusahan na naman ako. Ngumiti si Hannah at sinabing, "Ayos lang. Kung may gusto siyang sisihin, pananagutan ko." Napaisip si Lilo at sinabing, "Sige. Ako na ang mag-aayos." Pagkasabi nun ay lumabas na ng sasakyan si Lilo. Pagkalipas ng 5 minuto, bumalik si Lilo at malungkot na sinabi, "Young miss, sigurado ka bang gusto mong pumasok at manood?" Tumingin si Hannah kay Lilo at alam niyang ginawa niya ito. Bumaba siya ng kotse at sinabing, "Let's go." Walang magawa si Lilo kundi tingnan ang 4 na bodyguard na nasa tabi ng sasakyan.
Agad namang sumunod ang 4 na bodyguard sa dalawa. Ang 4 na taong ito ay mga eksperto sa unang klase. Sa kabila ng kanilang masungit na hitsura, sila ay napakalakas. Hindi nagtagal, dumating sina Hana at Lilo sa matataas na stand ng venue sa pamamagitan ng berdeng daanan. Dahil napakasigla ng mga manunood sa venue sa sandaling ito, kakaunti ang mga tao na nagbigay pansin kina Hana at Lilo. Bukod dito, nakasuot sila ng sunglasses at sun hat. Pagkaupo ni Hana ay bumagsak ang mga mata niya sa stage. Sa sandaling ito, nakatayong magkaharap sina Philip at Stanley sa entablado. Walang pakialam si Stanley habang nakatingin kay Philip sa kanyang harapan at nakangiting sinabi, "Young Patriarch Clark, hindi ko akalain na magkatabi tayo. Actually, gusto ko talagang makipagkaibigan sa'yo. Pwede rin tayong magtulungan." Gayunpaman, napangiti si Philip at sinabing, "Young Master Barry, gusto mo bang makipagtulungan sa akin ng ganoon kalaki?" Sabi ni Stanley, "Oo naman. Kung ikaw at ako ay magsanib puwersa, ang mundo ay nasa ating mga kamay maaga o huli. Bakit hindi gawin?" Nang marinig iyon, tumanggo si Philip at sinabing, "Paano kung tumanggi ako?" Mukhang naunahan na ito ni Stanley. Umiling siya at napabuntong hininga, "Young Patriarch Clark, mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Ang mundo ay nagbago, at ang kinabukasan ng mundong ito ay tiyak na magkakawatek-watek. Kung hindi tayo magtutulungan, mahihirapan tayong makamit ang ating layunin. Kung titingnan mo ng mabuti, makikita mo na ang bansa ay nahaharap sa panganib mula sa lahat ng panig. Kung wala ang patuloy na suporta ng Nonagon, matagal nang nawasak ang bansa. Ang pamilya Clark ay may kapangyarihang gusto natin. Ang pamilyang Barry ay ayaw makipaglaban sa pamilyang Clark. Kung tayo ay magtutulungan, tiyak na makakamit natin ang isang magandang kinabukasan. Young Patriarch Clark, sigurado ka bang ayaw mong isipin iyon?" Philip shrugged at tumayo sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Tumangala siya sa asul na langit at sinabing, "Hinding-hindi ko maaaring maging kaibigan ang pamilyang Barry. Hindi ngayon, hindi mamaya." Nang marinig ito, bumaantong hininga si Stanley, at nawala ang kanyang huling pag-asa. Aniya, kung ganoon, hindi na kailangang manatili ang pamilya Clark sa mundong ito. Ang pamilyang Barry ay maaaring ganap na palitan ang pamilyang Clark at pamunuan ng mga pamilya sa hinaharap. Tingnan natin kung may kakayahan ka, kung gayon, malamig na sabi ni Philip habang ang maalab na tingin ay sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Kabanata 2732. Isang malakas na bagyo ng hangin ang dumaan sa venue. Ang kapaligirang ito ay napakabigat sa puso ng lahat na nakaramdam sila ng pagkataranta at kaba na lumunok. Ang lakas ng aura. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito. Sa matataas na kinatatayuan, maraming patriarka ng mga pamilyang alagad ang nanlaki rin sa sandaling ito at itinoon ang kanilang atensyon sa dalawang kalahok sa entablado. Medyo nakakatakot ito. Sa paghusga mula sa aura ng dalawang ito, sila ay hindi bababa sa mga disipulo ng ika-6 na sona. Hindi may kakaila na si Young Master Barry ay may hawak ng pagiging hari ng ika-6 na sona. Para labanan ang kanyang aura, si Mr. Clark ay tila hindi mas mahina kaysa kay Young Master Barry. Ang laban na ito ay magiging kamangha-mangha, at ang kinalabasan ay mahirap hulaan. Maraming tao ang nagsimulang talakayin ito. Nagdilim ang mukha ni Ernest. Tumingin siya sa dalawang nakatayo sa sira-sirang plataporma at tinanong ang kanyang nasasakupan sa likod niya, "Kumusta ang paghahanda?" Agad na sumagot ang nasasakupan, "Villa Master, handa na ang lahat at naghihintay sa iyong utos." Nang marinig ito, tumanggo si Ernest, tumingin sa gilid ni Leon, at sumagot, "Okay, let's wait and see." Sa gilid na ito, mabilis na lumapit kay Leon ang isang subordinate at bumulong, "Villa Master Jefferson, nawalan kami ng kontak sa isang team sa bayan." Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Leon, tumingin kay Ernest, at sinabing, "Gumawa ng kaayusan para mapalibutan ng ating mga tao ang lugar na ito. Kung may mangyari man, kailangan nating protektahan ang kaligtasan ng Young Patriarch Clark at ng iba pa sa lahat ng paraan." Oo. Umalis ang nasasakupan sa matataas na kinatatayuan. Kumunot ang noo ni Leon, ibinaling ang tingin kay Philip at Stanley sa entablado, at sinabi sa loob-loob, "Yung Patriarch Clark, umaasa kami sa iyo." Sa yugto ng kompetisyon, sina Philip at Stanley ay hindi pa nakakagawa. Tanging ang kanilang mga aura lamang ay pinigilan ng hangin sa kanilang paligid. Naghintay ang lahat na kumilos sila. Boom! Lumipat sila. Si Stanley ang unang kumilos at sumugod kay Philip na parang pana. Nabasag ang tile sa ilalim ng kanyang mga paa dahil sa lakas ng pagsabog at nag-iwan pa ng dalawang malalim na bakas ng paa. Pinisil ni Stanley ang kanyang kanang kamao na nababalot ng isang layer ng light blue energy substance at binato ng suntok si Philip. Ang suntok na ito ay ikinagulat ng lahat. 50 tonelada ng kapangyarihan. Agad na ipinakita ni Stanley ang malakas na kapangyarihang labanan at panunupil.
Namilog ang mga mata ni Philip, ngunit hindi siya umatras. Natapakan din niya ang lupa at binato ng maalab na alon ng hangin si Stanley. Malabo na maririnig ang mahinang ungol mula sa Chimera. Boom! Dalawang suntok ang nagbanggaan. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat na ang dalawa ang sentro. Tumalon sila pagkatapos ng isang pag-atake. Gayunpaman, ang welgang ito ay napuno na ng pagkamangha sa lahat. Masyadong dominanti. Masyadong makapangyarihan. Tumimbang ng 50 tonelada ang suntok na ipinakita ng dalawa. Ang isang ordinaryong alagad ay magiging abo na. Kabanata 2733. You do have what it takes. Pagkatapos ng kanyang pag-urong, mahinang komento ni Stanley. Sinabi rin ni Philip, bumalik sa iyo. With that said, nag-away ulit ang dalawa. Puno ng anino ng dalawa ang entablado na naghagisan ng suntok at sipa na may lumalakas na lakas ng enerhiya. Sa isang iglap, ang gitnang entablado ay napuno ng nakapapasong pulang apoy at mapusyaw na berdeng ilaw. Matindi ang laban ng dalawa, habang ang mga manunood ay kumulo sa tuwa. Ang bawat suntok ay nakalulugod sa mata at lubhang nangingibabaw. Ang lahat ay naaakit sa napakarilag na mga eksena ng labanan sa pagitan ni Philip at Stanley. Chimera. Umungol si Philip at itinaas ang kanang braso. Biglang binalot ng pulang apoy ang buong braso niya. Sa kalangitan, isang malaking apoy ang biglang naging umaatungal na Chimera na may nakapapasong airwaves na sumugod patungo kay Stanley. Napasigaw ang lahat sa pagkamangha sa pag-ataking ito. Napakalakas ng suntok. Si Mr. Clark ay hindi kapanipaniwala. Chimera. Maaari bang labanan ni Young Master Barry ang suntok na ito? Kumunat ang noo ni Stanley at tinitigan ng mabuti ang umaatungal na nagninangas na Chimera na papalapit sa kanya. Ang mga dagandong ng Chimera at ang mabangis na tingin ay lumaki sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang nakakapasong hangin sa hangin na sapat na para matuno ang bakal. Green Fox. Napaatras si Stanley na may dagandong at itinulak palabas gamit ang kanyang mga kamay. Buzz! Isang berdeng harang ang biglang lumitaw sa hangin na may silhwete ng isang berdeng fox sa itaas. Boom! Ang Flame Chimera ay umungal at bumagsak sa Green Fox Barrier. Sa isang iglap, nagliyab ang napakalaking apoy at napilitang umatras si Stanley ng 12-dosenang hakbang bago siya tumayo. Gayunpaman, nang mawala ang apoy, isang umiikot na figure ang bumaba mula sa himpapawid at tinamaan si Stanley ng isang patagilid na sipa. Ang kanang binti ni Philip na natatakpan ng isang layer ng Flame Chimera scales at gold armor ay bumagsak ng patayo. Ang sipa ay hindi bababa sa 75 tonelada ng puwersa. Naabot na nito ang rurok ng maagang yugto ng ika-6 na sona. Boom! Hindi nakaiwas si Stanley sa oras. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at bumuo ng Green Fox Barrier para labanan ang suntok mula sa langit. Bilang resulta, ang pag-atake ni Philip ay tumama ng patayo sa Green Fox Barrier, na nabasag ang barrier sa mga piraso. Gayunpaman, walang tigil ang pag-atake ni Philip. Tanging mga braso lang ang nagawa ni Stanley. Boom! Ang sahig ay gumuho. Napabagsak si Stanley sa lupa. Nabasag ang buong palapag na may malaking hukay sa gitna. Sinipa si Stanley sa isang malaking hukay. Tumama sa marka ang sipa ni Philip, at umikot ang katawan niya sa ere bago siya umatras at lumapag ng maayos. Natahimik ang buong lugar. Nakalimutan ng lahat na magsaya. Masyadong kamangha-mangha. Isa itong tanawin na hindi nila maisip. 5 minuto pa lang ay nagsimula na ang laban at ganito na ang laban. Higit pa rito, maraming tao ang makakapagsabi na ang dalawang kalahok ay hindi pa nagamit ang kanilang buong lakas. Natalo si Stanley Barry. Masyadong malakas si Philip Clark. Imposible. Paanong matatalo si Stanley Barry? Habang nagtatalo ang lahat, may tumalon mula sa malalim na hukay sa gitna ng entablado. Umaapaw ang mga alon ng berdeng enerhiya sa buong katawan niya. Sa susunod na segundo, si Stanley ay nakahilig malapit sa lupa at sinugod si Philip sa isang berdeng bahid ng liwanag. Bang! Boom! Agad na nag-away ang dalawa sa bilis ng kidlat. Hindi man lang makita ng mga manunood na may mababang kakayahan ang nangyayari. Boom! Isang figurang nababalot ng apoy ang biglang tinamaan ng berdeng kamao at pinalipad. Bumagsak siya sa lupa at gamulong palabas. Nagpakulo ang audience. Tumama ang atake ni Stanley. Nakatayo siya sa lugar na humihingal at tumingin sa nag-aalab na figure na nakahiga sa lupa 12-dosenang metro ang layo na may mahinang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Sa kinatatayuan, kinakabahang tumayo si Hana at kinuyam ng mahigpit ang mga kamao, puno ng pag-aalala ang mga mata. Pyle, bumangon ka na. Dapat manalo ka. Kabanata 2734. Panay ang hiyawan sa mga manunood, at karamihan sa mga tao ay nagbunyi sa pagkatalo ni Stanley kay Philip. Ang mga alagad ng timog at ilang ulo ng pamilya ay mukhang nag-aalala at malungkot. Kinakabahan silang napatingin kay Philip na nakahiga sa stage.
Nanikip ang puso ng lahat. Sobrang bilis at sobrang lakas ng suntok ni Stanley kanina. Napatayo kaagad si Leon na nakakuyom ang mga kamao. Puno ng tensyon ang kanyang mukha, at isang malamig na pawis ang lumabas sa kanyang noo. Sa kabilang banda, si Ethan, Fennel, at ang iba pa ay sobrang kalmado. Inilagay pa ni Ethan ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, tahimik na umupo, at sinabing, William Master Jefferson, huwag kang mag-alala. Hindi ganoon kadaling matatalo ang kapatid ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang mga pinuno ng pamilya ng North sa kabilang panig ay nangungutya. Hehe, hindi man lang siya makatayo. Paanong hindi siya mawawala? Gaano man siya kalakas, paano siya magiging katapat niyang Master Berry? Bilasan mo at aminin mo ang pagkatalo. Kung hindi, hindi niya malalaman kung paano siya namatay mamaya. Haha, gaya ng inaasahan niyang Master Berry. Sa kanyang mga kapantay, walang makakalampas sa kanya. Nang marinig ito, bahagyang nanlamig ang mukha ni Ethan. Ibinoling niya ang kanyang ulo sa isang tabi, itinaas ang kanyang baba, at sinabing, Hoy, ano ang pangalan mo? Ang payat na matandang lalaki na may baluktot na ilong ay ngumiti ng hindi maganda at sinabing, Ako si Howard Stark, ang pinuno ng pamilya Stark. Tumango si Ethan at sinabing, Very good. Tatandaan kita. Malamig na ngumiti si Howard Stark at sinabing, tuturuan ba ako ng isang batang katulad mo? Napatingin si Ethan kay Howard ng walang laman, kinuha ang kanyang mobile phone, nagdial ng numero, at malamig na sinabi, gamitin ang aking limitasyon sa autoridad at tingnan kung mayroong anumang ebidensya ng katiwalian o ilegal na pakikipag-ugnayan sa pamilya Stark ng Beechwood City. Kung mayroon, hayaan silang mawala sa Beechwood City. Nang marinig ito, lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Isang tawag lang sa telepono at isang pamilya sa Beechwood City ang mawawala. Sobra na iyon. Ngumisi si Hao at sinabing, Bata, masyadong bongga ang pagyayabang mo. Gusto mo bang tanggalin ang pamilya Stark sa isang tawag lang? Iyan ay higit sa itaas. Gayunpaman, walang pakialam si Ethan. Pinagpag niya ang kanyang nakatukod na binti, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, at sinabing, bibigyan kita ng 3 minuto para lumuhad at aminin ang iyong pagkakamali. Kung nasiyahan ako, maaari kitang hayaang mabuhay. Mayabang na brat. Galit na sigaw ni Hawa, tumayo, at tinuro si Ethan. Mabilis na sinabi ni Leon, Young Master Clark, ito ang arena. Mas mabuting huwag ng gulo. Walang pakialam na sinabi ni Ethan, gusto ko lang gumawa ng halimbawa sa kanya. Sila ay isang grupo ng mga ignorante na tanga. Ang pagpapahiya sa aking kapatid ay pagpapahiya sa aking pamilya Clark. Pagkatapos, sinabi ni Ethan, mayroon ka pang 2 minuto. Malamig na ngumuso si Hao at sinabing, maghihintay ako ng 2 minuto. Tingnan natin kung paano mo haharapin ang pamilya kong Stark. Hindi nagtagal, lumipas ang 2 minuto. Kabanata 2735. Tumawa si Hao at sinabing, Haha, brat, 3 minutes na lang, bakit pa ako nakaupo dito in one piece? Binata, huwag magmayabang kung wala kang kailangan. Ngunit, bago pa man matapos magsalita si Hawa, isang subordinate ang tumakbo mula sa hagdan sa likuran niya at sumigaw, Patriarch, may nangyari. Nakatanggap lang kami ng tawag na inagaw na ang bahay. Isang pangkat ng mga investigador ang nagpakita. Ano? Nang marinig iyon, napalundag sa pagkabalisa si Hawa at nagtanong, ano ang pinagsasabi mo? Sino ang nangahas na imbestigahan ang pamilya Stark? Mabilis na sinabi ng nasasakupan, Patriarch, hindi rin ako sigurado. Ayon sa balita, ang pangalawang amo at ang Young Master pati na ang lahat ng miyembro ng pamilya Stark ay inalis na. Ang lahat ng mga negosyo sa ilalim ng pamilya Stark ay inutusan na suspindihin ang mga operasyon dahil sa nakabinbing investigasyon. Ang lahat ng mga stock at ilang mga ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan ay na-freeze din. Boom! Ang mga salitang ito ay tumama kay Hawa na parang kidlat. Suray-suray si Hawa at muntik nang mahulog mula sa matataas na kinatatayuan. Gulat na sabi niya, paano nangyari ito? Imposible. Sa oras na ito, walang pakialam na sinabi ni Ethan, Patriarch Stark, gusto mo bang palitan ang iyong pangalan? Baka sakaling bitawan na kita. Nang marinig ito, agad na lumingon si Hawa. Gulat at sama ng loob na tinitigan niya si Ethan, saka umungol, ikaw ba? Ginawa mo ba ito? Nagkibit balikat si Ethan at umamin, oo, nagawa ko. Nang marinig ito, nagalit si Hawa ngunit walang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Magagawa ito ng kabilang partido sa pamilya Stark sa isang tawag lamang sa telepono, na sapat na upang ipakita na ang lakas sa likod ni Ethan Clark ay hindi simple. Kaya naman, tumingin si Hawa kay Ernest at sinabing, William Master Turner, kailangan mong iligtas ang pamilya Stark. Ako.
Gayunpaman, sumimangot si Ernest at sinabing, Patriarch Stark, sisihin mo ito sa iyong bibig. Dahil nagulo ka, humanap ka ng paraan para masolusyonan mo ito. Naghuhugas siya ng kamay sa bagay na ito. Alam na alam ni Ernest ang pagkakakilanlan ni Ethan. Ang pangalawang young master ng pamilya Clark ay hindi maliit na prito. Hindi niya nais na magkaroon ng iba pang mga salungatan sa pamilya Clark sa ngayon. Kung hindi, kung magalit ang pamilya Clark, mapupunta si Ernest sa impyerno sa isang salita lang mula sa kanila. Hindi inaasahan ni Hawa na iiwan siya ni Ernest. Sa desperasyon, lumuhad siya sa harap ni Ethan nang may palakpak at sinabing, Iyang Master Clark, pasensya na. May sinabi ako na hindi ko dapat sinabi. Mangyaring iligtas ako at ang pamilya Stark. Nagkamali ako. With that said, yumuko si Hawa bilang paghingi ng tawad. Nakuha rin ng kaguluhan dito ang atensyon ng mga kalapit na manunood na nagsimulang magsalita tungkol dito. Sus, hindi ba si Hawa Stark, ang pinuno ng pamilya Stark? Bakit siya lumuhad sa harap ni Ethan Clark? Hindi ka panipaniwala. Mukhang hindi simpleng tao si Ethan Clark. Kahit si Hawa ay kailangang lumuhad sa harap niya. Sa kabilang panig ng matataas na stand, tumingin si Hannah sa direksyon ni Ethan at nakangiting sinabi, napakapaglaro pa rin ni Ethan. Sumulyap si Lilo, nag-cross arms, at galit na sinabi, Emph. Isa lamang siyang mayamang young master na umaasa sa yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya. Pinakaayaw ko sa ganitong klaseng tao. Ngumiti si Hannah at sinabing, Lilo, sa tingin ko ay bagay kayo ni Ethan. Nang marinig iyon, tumalon si Lilo sa galit. Sa gilid na ito, bumalik ang mata ng lahat sa entablado ng kompetisyon dahil tumayo na si Philip sa sandaling ito. Sa gilid na ito, bumalik ang mata ng lahat sa entablado ng kompetisyon dahil tumayo na si Philip sa sandaling ito. Hinaplos niya ang kanyang dibdib, malamig na tumingin kay Stanley, at biglang nagtanong, noon, may kinalaman ba ang insidente ng nanay ko sa Nonagon at sa pamilya mong Barry? Nang marinig ito, napangiwi si Stanley na may bakas ng takot sa kanyang puso. Naisip niya ang bawal ng pamilya Barry at sinabing, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kung may gusto kang malaman, mag-usap tayo pagkatapos mo akong talunin. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip at napabuntong hininga, kung ganoon, mag-away tayo. Kabanata 2736. Sa isang iglap, dalawang enerhiyang bagyo ang dumaan sa mga manunood na parang mga bagyo. Napapadyak si Philip sa sahig at tumalon sa ere. Iniunat niya ang kanyang kanang braso at isang maliwanag na puting lightsaber ang lumitaw sa kanyang palad. Hinawakan niya sa kanyang kanang kamay ang espada sa kanyang harapan at hinaplos ang talon gamit ang kaliwang kamay. Buzz! Isang espada ang tumunog. Mahusay na swordsmanship. Ito ang pinakahuling swordsmanship na kapangyarihan ng mga panuntunan sa kamay ni Philip. Nawala ng kulay ang mundo, at isang silhwete ng isang higanteng lightsaber ang lumitaw sa likod ni Philip. Ang higanteng lightsaber na ito ay 12-dosenang metro ang taas at binalot ang buong venue ng walang kapantay na sword energy. Nagulat ang lahat sa sword energy na ipinakita ni Philip. Ang mga tuntunin ng espada. Talagang pinagkadalubhasaan niya ang mga tuntunin ng espada. Nakakamangha. Talagang alam niya ang ganitong uri ng espesyal na kapangyarihan ng mga patakaran. Familiar lang kami sa kapangyarihan ng 5 katangian, habang ang isang may hawak ng kingship ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa isang espesyal na kapangyarihan ng mga panuntunan. Kung ganoon, isa siyang hari. Sa ilang sandali, ang mga stand ay puno ng mga talakayan. Sa matataas na kinatatayuan, nang makita ni Ernest si Philip na napapaligiran ng 12-dosenang puting sword energy sa itaas ng entablado, isang mahigpit na tingin at pag-aalala ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Ang panuntunang ito ng swordsmanship ay isang bagay na pamilyar kay Ernest. Ang pagiging hari ng pamilya Donnelly. Bakit magkakaroon nito si Philip? Sa entablado, si Philip ay napapaligiran ng 12-dosenang white sword energy, bawat isa ay may sword intent na kayang sirain ang lahat. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Stanley habang may bakas ng pag-iingat sa kanyang mukha. Napakalakas ng panuntunan ng lalaking ito sa espada. Kumunat ang noo ni Stanley at tumangala kay Philip sa ere nang makita niyang naglalaslas ang kalaban gamit ang kanyang espada. Kasabay nito, narinig ang isang espadang matinis. Sword slash! Galit na sigaw ni Philip, at ang puting sword energy sa kanyang kamay ay naglaslas kay Stanley. Ang 12-dosenang white sword energy sa paligid niya ay sabay ding umugong at mabilis na nilaslas si Stanley. Sa hangin, 12-dosenang white sword energy ang nagsanib sa isa at nilaslas si Stanley. Nabasag din ang nakapalibot na grabo at mga tile sa sahig dahil sa lakas ng espada. Klang! Ang buong lugar ay umalangaw-ngaw sa mga hiyawan ng espada. Napaatras si Stanley, at lumundag ang berdeng enerhiya sa kanyang katawan.
Iniunat niya ang kanyang mga kamay na parang kuko at pinunit ang kawalan sa harap niya ng marahas. Biglaan. Hik! Umalangaw-ngaw sa buong venue ang mahinang dagandong ng isang halimaw. Kabanata 2737. Ang multo ng isang malaking bearding fox ay biglang tumalon mula sa punit na espasyo sa harap ni Stanley. Ang apat na matutulis na kuko nito ay nabasag sa lupa, at ang mga durog na bato ay lumipad kung saan-saan. Ang malaking bearding fox na ito ay higit sa 10 metro ang haba at 3 metro ang taas na may malaking bearding buntot. May marka rin ng puting dahon ng lote sa pagitan ng mga kilay ng fox. Nagulat ang lahat sa hitsura ng green fox. Bukod dito, ang napakahayop na aura at nagngangalit na presyon ng enerhiya na nagmumula rito ay hindi maaaring maliitin. Ang bearding fox na iyon na may orange na mga mata ay umungal at tumitig kay Philip na naglalaslas sa hangin. Pagkatapos, yumuko ito at tumalon. Itinaas nito ang matutulis na mga kuko sa harapan at sinampal ang mga paparating na puting lightsabers. Klang! Sa isang iglap, ang paparating na puting lightsabers ay nabasag ng mga kuko ng Green Fox at nagkalat sa buong venue. Boom! Ilang malas na manunood ang nabigong makaiwas sa mga pira-pirasong lightsabers at nabutas at malubhang na sugatan. Mabilis na kumilos ang mga gwardya at dinala ang mga sugatan. Sa kabutihang palad, ang 8 bato sa venue ay nakakuha ng kaunting kapangyarihan. Kung hindi, tiyak na namatay ang mga malas na ito. Matapos basagin ng bearding fox ang lightsaber gamit ang isang paa, bumagsak ito sa lupa, ibinaba ang ulo, at ibinuka ang mga ngipin ng mahinang dagandong kay Philip. Nilapag na ni Philip ang lightsaber sa kanang kamay. Handa na itong sugurin si Philip at pira-piraso. Hinawakan ni Philip ang espada na nakakunot ang noo at tumingin sa malaking bearding fox sa kanyang harapan. May kakaiba siyang naramdaman dito. Sa sandaling ito, humakbang si Stanley at tumayo sa tabi ng bearding fox. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ng fox. Pinaikit ng fox ang mga mata sa kasiyahan. Philip, aaminin kung may kakayahan ka, pero kung iyon lang ang mayroon ka, hindi mo ako matatalo ngayon, mahinang sabi ni Stanley na may kumpiyansa sa mga mata. Ang puting lightsaber sa Phillips ay kumikinang ng maliwanag habang itinutok niya ito kay Stanley at sinabing, masasabi ko rin ito para sa iyo. Buzz! Sa sinabi nito, ibinaba ni Philip ang kanyang katawan at sinugod si Stanley habang pinuputol niya ang ilang sword energies gamit ang puting lightsaber sa kanyang kamay. Ang mga patakaran ng swordsmanship ay pinagsama sa katangian ng apoy. Nang makita ito, sumilay ang lamig sa mga mata ni Stanley. Bahagya niyang tinapik ang fox gamit ang kanyang kamay at nakangising sinabi, siya ang hapunan mo. Enjoy it! Tila naintindihan ng fox ang mga salita ni Stanley at sinugod si Philip na may dagandong. Ang matutulis nitong mga kuko sa harap ay naglaslas kay Philip sa isang bahid ng bearding ilaw. Philip slash out gamit ang kanyang espada. Dalawang nag-aalab na pulang espada ang nagtagpo sa bearding kuko. Boom! Naghiwalay ang dalawa matapos ang isang tamaan. Gayunpaman, habang umaatres ang fox, ang malaking bearding buntot nito ay tumawid patungo kay Philip na may malakas na bugzo ng hangin. Parang bakal na latigo, ang buntot ay malakas at mabigat. Binasag ng energy wave ang isang layer ng floor tiles. Bang! Isang nakakabinging ingay. Si Philip ay natangay ng malaking bearding buntot na 12-dosenang metro ang layo at gumulong ng husto sa lupa. Ang bearding fox ay tumawa ng mapakla at naglakad-lakad sa paligid ni Stanley na parang sinusubukang pasayahin siya. Napatingin si Stanley kay Philip na bumagsak sa lupa at nakangiting sinabi, Philip, stop struggling. Hindi ka bagay sa akin. Bagamat taglay mo na ang lakas ng pagiging hari sa ika-6 na sona, malayo pa ang mararating mo. Ang iyong pundasyon ay hindi matatag at wala kang sapat na karanasan. Kung magpapatuloy tayo, matatalo ka lang. Dapat aminin mo na lang ang pagkatalo mo. Philip got up mula sa lupa sa isang kahabag-habag estado. Halos mabali ang bewang ni Philip dahil sa suntok ng Green Fox. Sa matataas na kinatatayuan, nag-aalala si Leon at ang iba pa kay Philip. Umupo si Hannah sa sulok na puno ng pag-aalala ang mga mata at kinakabahang nagtanong, Lilo, sa tingin mo ba matatalo ang kapatid ko? Mukhang naiinip si Lilo habang sinulyapan si Philip na dahan-daang tumayo sa stage. Sabi niya, Young Miss, itigil na natin ang panunood. Paano siya magiging katapat ni Stanley Berry? Tara na, kung hindi tayo pupunta ngayon, papatayin ako ng Panginoon kapag nabunyag ang iyong kinaroroonan. Umiling si Hannah at sinabing, hindi, gusto kong makitang manalo ang kapatid ko bago tayo umalis. Kabanata 2738. Nang marinig ito, nabalisa si Lilo at namutla ang mukha, Young Miss, napanood na namin ang laban, kaya ano pa ang gusto mo? Si Philip Clark ay walang pagkakataong manalo. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. Noong nasa opisina ako ng Panginoon, minsan ay sumilip ako sa impormasyon ni Stanley Berry.
Napakalakas ng lalaking iyon. Young miss, alis na tayo. Isang oras na ang nakalipas simula nung lumabas kami. Kapag nalaman ito ng Panginoon, mapaparusahan tayo. Sabik na sabik si Lilo, ngunit hindi kumikibo si Hana. Matawa niyang tinitigan ang dalawang contestant sa ibaba. Sa sandaling ito, ang buong yugto ay wasak. Pasimpleng nag-away sa lupa sina Philip at Stanley. Napilitan din silang kanselahin ang paghihigpit sa pagbagsak sa labas ng periphery. Ang kasalukuyang tuntunin ay ang kalahok na hindi makatayo sa huli ay matatalo. Sa madaling salita, ang magkabilang panig ay hindi maaaring umatras at dapat lumaban ng buong lakas. Tumayo si Philip na maraming sugat sa buong katawan. Matapos niyang labanan ang suntok ng buntot ng Green Fox kanina, puno ng sugat ang mga palad niya na nabuo ng energy storm. Ang balat sa kanyang mga braso ay basag at dumudugo. Niyakap ni Philip ang kanyang mga braso, itinaas ang kanyang kamay, at pinunasan ang dugong damanak sa gilid ng kanyang bibig. Na may nakasisilaw na layunin sa pakikipaglaban sa kanyang mga mata, tinitigan niya si Stanley at nagtanong, ito ba ang sisidlan ng iyong pinagmumulan ng kapangyarihan bilang hari? Bahagyang tumawa si Stanley at sinabing, tama. Tumanggaw si Philip at dalawang hakbang pasulong. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng grabong motion. Biglang may lumitaw na pulang dragon halberd sa kamay ni Philip. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Stanley at sinabing, bakit mayroon kang pulang dragon na halberd ng fennel? Walang komentong ngumisi si Philip. Tumapak siya sa sahig at nagwales gamit ang pulang dragon halberd. Swish! Biglang, ang arena ay tinangay ng isang nakasisilaw na pulang alon ng apoy. Tumalon si Stanley sa likod ng Berdeng Fox. Sinipa ng Fox ang lupa sa apat na paa at tumalon sa hangin, na nagdala ng bugzo ng hangin na nagpasakit sa pisngi ng lahat. Pagkatapos nito, sumakay si Stanley sa Fox sa ere at lumusot. Ang Berdeng Fox ay umungal habang ito ay nagprance sa hangin bago ay swipe ang Berdeng nakakasilaw na mga kuko nito kay Philip. Ang isang ordinaryong tao ay tiyak na magiging mincemeat. Gayunpaman, itinaas ni Philip ang kanyang kilay at tumangala. Inihagis niya ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay, sinaksak ang langit, at umungal, Dragon Chimera. Dagendong. Sa isang iglap, isang nakakapasong alon ng apoy ang sumabog mula sa halberd at nabuo ang isang Dragon Chimera na may ulo ng chimera at kaliskis ng dragon. Sa isang dagendong, ibinuko nito ang malalawak na panga at sinuntok ang Berdeng Zorro. Nang makita ito, mabilis na umatras ang Berdeng Fox. Gayunpaman, ang Dragon Chimera ay pumailan lang sa hangin at humabol sa isang alon ng apoy. Dumagundong. Ang Dragon Chimera ay bumangga sa Berdeng Fox, at isang nakasisilaw na enerhiyang bagyo ang sumabog. Agad na nilamon ng energy storm na ito ang buong venue. Naramdaman ng lahat ang malakas na bagyo ng enerhiya at presyon na dumaan sa kanila. Ang 8 malalaking bato ay patuloy ding kumikislap. Maging ang satellite sa kalawakan ay mabilis na nag-lock sa venue at nag-churn ng mabilis na mga ulat ng data. Sa isang iglap, ang bagyo ng enerhiya ay bumuo ng isang puyo ng tubig. Ang nakapalibot na graba at ilang mga tatak ng sponsor ay naapektuhan at nagkapira-piraso. Kabanata 2739. Sa matataas na kinatatayuan, Ernest, at ang iba ay nagulat sa tanawing ito. Masyadong exaggerated ang labanan ng dalawang ito. Oo naman, hindi ganoon ka-simple si Philip Clark. Bakas ang takot sa puso ni Ernest. Wala siyang choice ngayon. Dahil lumaban siya kay Philip, dapat niyang tiisin ang lahat ng posibleng kahihinatnan. Wow! Ito ay masyadong malakas. Isang hindi kapani-paniwalang labanan. Ito ay dapat ang pinakamalakas na labanan kailanman. Nakilala na ni Stanley Berry ang kanyang kapareha. Hindi ka panipaniwala. Nang marinig ang bulalas ng mga tao, ngumiti rin si Hana at sinabing, Lilo, tingnan mo, alam kong hindi matatalo ang kapatid ko. Tumingin si Lilo kay Philip na nakikipag-away kay Stanley sa ibaba at bangulong, malinaw na nakasaad sa impormasyon ng Panginoon na napakalakas ni Stanley. Maaari bang maging mas makapangyarihan si Philip Clark kaysa kay Stanley Berry? Sa sandaling ito, umabot na sa lagnat ang laban. Sunod-sunod na ipinakita ni na Philip at Stanley ang kanilang mga larangan ng paghahari. Isang Green Fox Sword of Kingship at isang Platinum Sword of Kingship ang nakasisilaw sa kalangitan. Tungkol naman sa platinum na espada ni Philip sa pagiging hari, ang 5 kulay na hiyas ay naging pulang-pula sa sandaling ito. Sa entablado, si Philip ay parang isang galit na hayop na lumulubog na may napakalaking layunin sa pakikipaglaban at mga pulang alon. Parang bakla, walang humpay siyang lumaban kay Stanley. Boom! Isang pagsabog. Lumipad palabas ang Berdeng Zorro at nagkawatak-watek sa hangin. Lumipad din si Philip, at nabasag ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pulang dragon halberd na nabuo gamit ang kapangyarihan ng mga patakaran. Kung ikukumpara sa Fennels, medyo hindi ito maliksi. Boom!
Halos magkasabay na bumagsak ang dalawang figure sa lupa at nabasag ang dalawang malalim na hukay. Natahimik ang buong lugar. Sa sandaling ito, lahat ay nagpipigil ng hininga. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatitig sa dalawa na bumagsak sa lupa. Napagdesisyonan ba ang kinalabasan? Kinabahan at excited ang lahat. Maya-maya, ginalaw ni Stanley ang kanyang mga daliri at dahan-daang tumayo. Ang daming nagwala. Stanley Berry. Oo, Stanley Berry. Umalangaw-ngaw ang tagay sa buong venue. Tumayo si Stanley sa gitna ng mga tagay. Sa sandaling ito, puno ng mga sugat ang kanyang katawan at ang kanyang mga braso ay nasuyong itim. May bahid ng dugo ang kanyang bibig. Sinulyapan niya si Philip na nakahandusay sa lupa na walang bakas ng pagbangon at nakangising sinabi. Ako pa rin ang nanalo sa huli. Sa matataas na kinatatayuan, kinakabahang tumayo si Hannah. Sumugod siya sa gilid ng matataas na kinatatayuan at sinigawan si Philip na puno ng dugo. Malapit nang bumagsak ang kanyang mga paa, at nasugatan ang kanyang mukha. Kuya, tumayo ka, gusto kong manalo ka. Sa gitna ng mga hiyawan at tagay, ang pananalitang ito ay tila hindi gaanong mahalaga. Walang pumapansin sa sigaw ni Hannah dahil nalunod ang boses niya sa tagay. Nag-aalala si Hannah. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang loudspeaker na nakalagay sa lupa sa tabi niya. Kinuha niya ang loudspeaker at sumigaw dito, Kuya, tumayo ka, maaari kang manalo. Gusto kong manalo ka. Dumating ang boses niya sa mga loudspeaker na nakalagay sa walong sulok ng venue. Umalangaw-ngaw ito sa buong audience. Natahimik ang lahat ng sigaw sa sandaling ito. Umalangaw-ngaw sa buong venue ang sinabi ni Hannah. Kuya, gusto kong manalo ka. Nakahiga sa lupa, kumikibot ang mga daliri ni Philip. Malabo niyang narinig ang boses ni Hannah. Pagkatapos, sa ilalim ng hindi makapaniwalang mga titig ng lahat, iminulat ni Philip ang kanyang mga mata, hirap na ainal-alayan ang nanginginig niyang katawan, at dahan-daang tumayo mula sa lupa. Kabanata 2740. Lahat ay nakatingin sa eksenang ito na hindi makapaniwala. Si Philip, na lubhang nasugatan, ay dahan-daang tumayo. Ang balat sa buong katawan niya ay basag, at ang kanyang mga braso ay nakalaylay habang tumutulo ang dugo. Ito ang pinakamalungkot na estado na naranasan niya mula nang magsimula siyang makipaglaban. Masyadong malakas si Stanley, at ipinakita rin ng magkabilang panig ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan bilang isang hari. Kung hindi dahil sa mga espesyal na malalaking bato na sumisipsip ng enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan, ang lugar na ito ay matagal nang naging mga guho. Napatingin si Stanley kay Philip habang pasuray-suray. Walang magawa siyang umiling at napabuntong hininga, bakit ka tumayo? Alam mo bang mamamatay ka kapag tumayo ka? Philip chuckled, ang kanyang boses ay medyo paos. Tumalikod siya at tumingin sa direksyon ng boses na iyon. Sa matataas na kinatatayuan, ang napakarilag na figurang iyon ay kumaway kay Philip na may luha sa kanyang mga mata. Ngumiti ng malapad si Philip. Inunat niya ang nanginginig niyang braso at nag-thumbs up gesture kay Hannah. Sa sandaling iyon, tanging hinlalaki na lang niya ang natitira sa paningin ng lahat sa ilalim ng araw. Lumingon si Philip, at ang battered aura niya ay biglang binalot ng walang katapusang fighting spirit. Puff! Biglang sumabog ang napakalaking energy pressure mula sa kanyang katawan. Ang lumalabas na pula at asul na enerhiya ay kakaibang lumitaw kay Philip, na bumubuo ng isang kamangha-manghang balanse. Kasabay nito, biglang lumutang sa hangin ang mga metal substance na nakakalat sa paligid, na naakit ni Philip. Bumuo sila ng isang layer ng matigas na may kintab na baluti sa kanyang katawan. Tatlong katangian ang walang katapusang naglabas ng kapangyarihan ng mga panuntunan sa sandaling ito. Sus, nagtataglay talaga siya ng kapangyarihan ng tatlong katangian. Hindi ka panipaniwala. Ang kapangyarihan ng mga katangian ay lubos na nahihigitin ang kapangyarihang ipinakita ni Ethan Clark ngayon lang. Maraming manunood ang napasigaw sa pagkamangha. Masyadong eye-catching ang performance ni Philip. Sa matataas na kinatatayuan, naakit sina Ernest, Leon, at ang iba pa sa nakakagulat na pagbabago ni Philip sa entablado ng kompetisyon. Mga katangian ng level 5S. Napabuntong hininga si Ernest sa gulat. Ito talaga ang mga katangian ng 5S. Hindi hihigit sa 5 tao sa mundong ito ang nagtataglay ng napakalakas na katangiang puwersa. Medyo natakot si Ernest, at naging solemn na siya. Kung natalo si Stanley sa mga ganitong pagkakataon, ano ang dapat gawin ni Ernest? Sa kabilang banda, nang marinig ni Ethan ang boses ni Hannah, tumalon ito at tumingin sa paligid. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng sinuman kung saan nakatayo si Hannah. Nakita ni Ethan ang dalawang babae na umaalis sa matataas na kinatatayuan sa ilalim ng escort ng ilang bodyguard. Gusto niyang habulin ang mga ito, ngunit biglang sumiklab ang isang nakagigimbal na labanan sa entablado.
Ang espiritu ng pakikipaglaban ni Philip ay parang isang malawak na karagatan, at ang kanyang buong katawan ay puno ng pula at asul na enerhiya. Bawat suntok at sipa niya ay sapat na para sirain ang mundo habang tinatalo niya si Stanley sa buong lugar. Beef, putok, putok. Ilang suntok ang natamo ni Stanley at pinaalis siya. Nagpagulong-gulong siya ng 12 metro sa lupa bago niya napigilan ang sarili. Gayunpaman, nang tumayo siya, naramdaman niya ang isang bagzo ng hangin sa kanyang harapan. Isang pawalang na sipa ang tumama sa tiyan niya. Tumayo si Stanley pagkatapos ng matinding kahirapan ngunit pinalipad muli. Bumangga siya sa 2 metrong taas na pader na naghihiwalay sa entablado mula sa mga kinatatayuan. Kabanata 2741. Agad na nag-crack ang pader na parang sapot ng gagamba. Nakasandal sa pader si Stanley habang nakasubsob ang ulo. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Bumagsak si Philip sa lupa, puno ng fighting intent ang mga mata habang nakatitig kay Stanley na nakasipa sa dingding. Patay ka! Isang malahayop na dagandong ang biglang dumating mula kay Stanley. Biglang sumabog ang berdeng enerhiya mula sa katawan ni Stanley. Ang berdeng enerhiya ay pumailan lang sa kalangitan at nabuo ang isang berdeng sinag ng liwanag kasama ang espada ng pagkahari ng berdeng fox sa kalangitan. Sa ilalim ng sinag ng liwanag na ito, sumailalim din sa pagbabago ang katawan ni Stanley na nagpanganga sa mga manunood. Basag. Inilabas ni Stanley ang sarili sa dingding na gumuho sa likuran niya. Lumabas siya at bumagsak sa lupa. Nabasag din ang lugar kung saan siya nakatayo dahil sa marahas na berdeng enerhiya sa kanyang katawan. Boom! Biglang sumugod si Stanley kay Philip sa isang berdeng guhit ng liwanag. Isang berdeng enerhiyang bagyo na nabuo sa likuran niya ang nagpalipad ng mga durog na bato. Bang! Mabilis na nag-react si Philip at naghagis ng suntok na bumangga sa suntok ni Stanley. Boom! Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumabog mula sa 2 kamao. Nabasag ang kawalan. Isang rumaragas ang enerhiyang bagyo ang dumaan sa mga manunood. Ikaw ang unang taong nang asar sa akin at ikaw din ang unang nagpa-out sa akin. Ngumisi si Stanley at patuloy na naglunsad ng mga nakamamatay na pag-atake kay Philip. Passive na depensa ni Philip habang kinakalaban niya si Stanley. Biglang lumitaw ang dalawa sa silangan, at ang buong pader na bato ay gumuho sa ilalim ng suntok ni Stanley. Bigla silang lumitaw sa hilaga, at isang paputok na apoy ang lumamon sa lahat. Lumitaw sila sa langit, at sunod-sunod na bumagsak ang mga kulog na nagwasak sa lahat ng nasa lupa. Napatulala ang lahat. Ito ang huling labanan. Sa labas ng venue ay sumakay na sina Hana at Lilo sa sasakyan. Nag-aalalang sabi ni Lilo, "Young miss, bakit mo ginawa iyon? Inilantad mo ang iyong sarili. Kapag nalaman ito ng Panginoon, magkakaproblema tayo." Sa mga mata na puno ng pag-aalala, sinabi ni Hana, "Lilo, gusto ko ulit pumasok. Gusto kong makita ang kapatid ko." Agad namang umiling si Lilo at tumanggi. "Hindi pwede. Talagang hindi mo magagawa iyon. Paalisin mo na ang sasakyan dali." Sa huli, walang magawa si Hana na nakasandal sa bintana ng sasakyan habang nakatingin sa venue na papalayo ng may luha sa mga mata. Bumalik sa pasukan ng venue ng kompetisyon kung saan nakatayo ang 2 tao sa sandaling iyon. Ang isa ay nakabalot ng itim na damit. Napakatangkad niya, at malabo ang itsura niya kung saan 2 pulang tuldok lang sa loob ng roba ang makikita. Isang gwapong binata ang tumabi sa lalaking ito na nakaitim na roba. Habang nasa bulsa ng pantalon ang kanyang mga kamay, mayabang siyang tumingin sa entrance ng venue at nagtanong, "Bakit mo ako dinala dito?" Ang binatang ito ay walang iba kundi si Liam Johnston. Sa ilalim ng itim na damit, isang mekanikal na boses ng lalaki ang nagsabi, "Gusto kong may gawin ka para sa akin." Kumunat ang noo ni Liam at agad na tumanggi, "I don't dare. Nandito si Philip. Kapag nalaman niyang nandito ako, papatayin niya ako." Iniunat ng lalaking nakaitim na roba ang kanyang mekanikal na braso at itinuro sa pagitan ng mga kilay ni Liam. Sa isang iglap, isang pulang ilaw ang sumilay sa mga mata ni Liam. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang malungkot habang ang isang pagngisi ay lumitaw sa kanyang bibig. Kabanata 2742. Maya-maya, pumasok si Liam at ang lalaking nakaitim na damit sa entrance at pumasok sa venue. Sa isang iglap, napigilan sila nang rumaragas ang energy storm sa venue. Isang tumataas na surge ng enerhiya ang halos magpatomba kay Liam. Buti na lang at iniunat ng lalaking nakaitim na robo ang kamay at idiniin ito sa likod ni Liam para pakalmayan siya. Tumangala sila at nakita ang isang pulang asul na figure at isang berdeng figurang marubdob na lumalaban sa entablado ng kompetisyon. Umalingaw-ngaw sa buong audience ang mga kalabog na suntok at nakakabasag na tunog, na nagpakulo ng kanilang dugo at nagpatibok ng kanilang mga puso. Ang buong lugar ng kompetisyon ay naging mga guho.
Ang dalawang partido ay nagpakita ng kamangha-manghang talento at lakas sa laban na ito. Boom! Isang pulang Chimera na may hangin sa ilalim ng kanyang mga paa at asul na mga pakpak sa kanyang likod ang umungal habang ito ay lumipad patungo kay Stanley, na protektado ng Berdeng Fox. Boom! Sa isang iglap, isang nakakapasong airwave ang bumangga sa green airwave na inilabas ng Green Fox. Ang mga nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan ay sumabog. Nilamon ng nagbabagang apoy ang kalahati ng arena ng kompetisyon. Ang Berdeng Energy Beam na ibinugay ng Green Fox ay napakatingkad din. Ang buong arena ng kompetisyon ay nilamon ng pulang apoy at berdeng mga sinag ng enerhiya. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat sa lahat. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat na para silang nasa isang maliit na bangka sa karagatan na patuloy na nanginginig. Nararanasan nila ang pinakamaligalig na alon sa dagat. Sa hangin, sumakay si Philip sa Fire Chimera na may asul na pakpak at hangin sa ilalim ng mga paa nito. Hinampis niya ng patayo si Stanley gamit ang isang red gold longsword na lumitaw sa kanyang kamay. Hindi dapat madaig si Stanley. Nakasakay sa Green Fox, sumabog siya sa pag-atake ni Philip gamit ang dalawang green energy vortex na nabuo niya sa kanyang mga kamay. Dumagundong. Nang bumangga ang pulang gintong espada sa green energy vortex, sumabog ang isang mapangwasak na bagyo ng enerhiya. Ang buong kalangitan ay nilamon ng nakatatakot na kapangyarihan ng mga panuntunan ng enerhiya. Nabasag ang kawalan. Ang enerhiyang bagyong ito ay tumama sa mga manunood sa isang iglap. Naramdaman ng lahat ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya sa sandaling ito. Ang 8 malalaking bato ay kumikinang ng matingkad, lumiliwanag na may malabong panganib ng pagsabog. Sa kalangitan, ang mga satellite sa outer space ay malapit na sinusubaybayan ang data ng labanan dito. Sa sandaling ito, ang halaga ng enerhiya ay ipinadala pabalik sa Energy Monitoring Laboratory ng Nonagon. Ang halaga ay patuloy na tumaas at umabot sa pulang sona. Dumarami pa. Ito ay lubhang mapanganib. Kailangan nating makipag-ugnayan kaagad sa venue at ilikas ang lahat ng madla. Mabilis. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatitig sa halaga sa malaking electronic screen sa sandaling ito, ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Sa isang iglap, nakatanggap ng notification ang venue. Ang lahat ng mga espesyal na patrol guard ay agad na pumasok sa arena at nagsimulang lumikas sa mga manunood. Mabilis. Terena. Umalis ka dito. Delikado. Ilang sandali pa, nagkagulo ang buong venue habang tumatakbo ang lahat. Sa matataas na kinatatayuan, nagkatinginan sina Ernest at Leon at mabilis na nag-react. Galit na sigaw ni Ernest, sabihin sa lahat na pumasok kaagad sa bayan. Kunin ang lahat ng Southern Supernatural na disipulo sa isang iglap. Napasigaw din si Leon, bilis. Ipaalam sa lahat na nakahiga sa pananambang sa bayan upang maging alerto. Gayon din, makipag-ugnayan kaagad kay Supreme Williams. Kabanata 2743. Isang bagyo ang namumuo sa hangin. Sa isang iglap, ang venue ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Bang! Boom! Ilang pagsabog. Sabay-sabay na sumabog ang 8 malalaking bato. Ang venue ay nawala ang huling pagtutol nito. Boom! Sa sandaling iyon, bumalot sa arena ang energy storm na nilikha ni Philip at Stanley. Dumagundong. Ang venue ay gumuho sa mga guho sa ilalim ng malaking enerhiyang bagyo. Maraming tao ang hindi nakatakas. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay ginawa. Ang lugar ay ganap na kaguluhan. Dumating ang mga pangkat ng mga espesyal na gwardya na naka-duty sakay ng mga armored vehicle at agad na inilikas ang mga tao. Mahigit sa 100 figure sa itim na robe na may tatsulok na geometric pattern na nakatatak sa kanilang mga likod ay lumitaw din sa eksena. Agad nilang pinalibutan ang buong venue, pinag-cross ang mga kamay sa dibdib, gumawa ng kakaibang galaw, at itinaas ang mga kamay sa langit. Sa isang iglap, isang malaking berdeng harang ang bumalot sa buong venue. Ang nagngangalit na bagyo ng enerhiya ay nakulong sa loob ng harang. Maraming tao na tumakbo palabas ay tumingin sa likod sa sandaling ito at nakita ang dalawang contender sa loob ng berdeng harang ay nakakulong pa rin sa isang matinding labanan. Maraming tao ang napasigaw sa gulat. Ang gayong labanan ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Ilang tao na nakasuot ng berdeng combat uniform at helmet ang bumaba sa mabilis na armored vehicle sa sandaling ito. Kamusta ang sitwasyon? Seryosong tanong ng isang medyo may edad na lalaki na may angular na mukha. Chief Cross? Lahat ng mga tauhan ay inilikas, at ilang mga taong nakulong sa mga guho ay nasadjep. Agad namang nagulat ang isang hepe ng mga gwardya sa pinangyarihan. Tiningnan ni Chief Cross ang dalawang figure na nakakulong pa rin sa isang matinding labanan at ang berdeng harang na iyon. Malamig niyang sinabi, nasaan ang mga Nonagon? Bakit wala pa sila?
Pagkasabi noon, 4 o 5 lalaki at babae na nakasuot ng enforcer uniform ng Nonagon ang naglakad mula sa likuran. Mataimtim silang tumingin kay Chief Cross. Ang pinuno ay isang babaeng may hot at sexy na figure. Nakasuot siya ng asul na kulay abo na damit na hindi pa rin maitago ang kanyang mga kurba. Chief Cross? Late na tayo. Malamig at malayo ang boses niya. Sinulyapan ni Chief Cross ang babae at nakasimangot na sinabi, paano natin ito malulutas ngayon? Sumagot ang babae, hayaan mong si Nonagon ang bahala sa iba. Makakatrabaho mo na lang kami. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaunting sama ng loob si Jason Cross. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Homeland Security sa Beechwood City, at siya ang may pananagutan sa lahat ng usapin sa seguridad sa kapitbahayan. Para makalapit siya sa grupong ito ng mga tao gayunpaman, dahil sa kasalukuyang mga kaganapan, walang pagpipilian si Jason Cross kundi ang malamig na sabihin, fine, pero kailangan kong bigyan ka ng babala kung may nangyaring malaking aksidente, ang Nonagon ay para managot. Sa bahaging ito, pagkaalis ni Ernest sa lugar ng kompetisyon, sumakay siya ng kotse papunta sa isang malapit na hotel 1 milya ang layo. Sa pasukan ng hotel, 12 tao ang natipon. Nang makita nila si Ernest na bumaba sa sasakyan, agad silang yumuko ng may paggalang at binati, Villa Master Turner. Mabilis na lumapit si Ernest at nag-order ng walang pagkaantala, handa na ba ang lahat? Sumagot ang mga taong iyon ng sabay-sabay, handa na ang lahat at naghihintay ng iyong order. Mabuti. Tumango si Ernest at malamig na sinabi, ngayon, aasahan ko na sirain mo ang mga pamilya ng Southern Supernatural na disipulo sa isang iglap. Kung ang aming plano ay matagumpay, ang mga kontribusyon ng lahat ay magreresulta sa magagandang gantimpala sa hinaharap. Libreng Kabanata 2744. Naghihintay kami ng mga order mula sa Villa Master Turner. Sa isang iglap na puno ng hiyawan ang pasukan ng hotel. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mga pangkat ng mga ganap na armadong bodyguard na nakasuot ng itim na suit. Lahat sila ay nakasuot ng espesyal na protection na damit na may mga baril na nakasabit sa kanilang mga baywang. Nagsama-sama sila mula sa paligid ng hotel at tumayo sa harap ni Ernest at ng iba pa. Bukod dito, 12 ng mga piling alagad na maingat na pinili mula sa Terrain Villa ay bumuhos din at tumayo sa harap ng mga bodyguard na ito. Villa Master. Umalangaw-ngaw ang hiyawan sa buong hotel. Sa pagmamataas ng isang mahusay na commander, ikinaway ni Ernest ang kanyang kamay at umungal, lahat ng mandirigma ay lalaban hanggang kamatayan para sa Northern Supernatural Disciple World. Ngayon, ang sinumang mag-alay ng kanilang dugo o buhay ay magpakailanman ay mauukit ang kanilang mga pangalan sa Merit Monument of Terrain Villa. Natatakot ka ba o gusto mong umatras? Lumaban ka! Lumaban ka! Lumaban ka! Ipaglaban ang hilaga! Umalangaw-ngaw ang iyak ng labanan sa buong lugar. Puno ng pagmamalaki ang mukha, ibinuka ni Ernest ang kanyang mga braso at sumigaw, Terra na! Sa isang iglap, daan-daang bodyguard na pinamumunuan ng 12 ng mga elite na disipulo ang sumugod sa direksyon ng venue ng kompetisyon. Habang tinitingnan ang papaalis na mga figure na ito, tumayo si Ernest sa entrance ng hotel at nagtanong, pwede ba tayong manalo? Agad namang nambola ang attendant sa likod niya, syempre, Villa Master Turner. Napakahanda namin, hindi katulad ni Leon Jefferson. Sa pagkakataong ito, kakalat ang katanyagan ng Terrain Villa. Pagdating ng panahon, ikaw ang magiging pinuno ng lahat ng supernatural na disipulo sa bansa. Kaya mo pang pamunuan ang mundo. Hahaha. Nang marinig ito, tumawa si Ernest, puno ng pagmamalaki at ambisyon. Sa gilid ni Leon, inakay niya si Fennel, Ethan, at ang iba pa pabalik sa tavern na inayos ng maaga. Mahigit 12 tao ang nagtipon doon, ang ilan sa kanila ay mga pinuno ng mga pamilya ng mga disipulo sa Timog. Mag-ulat. Isang sigaw ang nanggaling sa pinto. Isang gwardya ang sumugod sa sandaling ito at humihingal na sumigaw, Villa Master Jefferson, ang mga bagay ay masama. Daan-daang tao ang nagtipon sa Terrain Villa at papunta na sila sa amin. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Leon. Itinaas niya ang kanyang kilay, tumingin sa mga nakapaligid na patriarch ng mga pamilya, at nagtanong, ilan ang tao natin? Sumagot ang isang patriarch, wala pang 100 tao ang mayroon kami. Nagmamadali kaming pumunta dito. At saka, kung magdadala kami ng mga tao mula sa Cherry Villa, tiyak na maakit namin ang atensyon ng Terrain Villa, kaya ang aming mga tao ay dumating sa mga batch sa buong gabi. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Leon habang sinabi niya, wala pang 100. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas at bilang. Walang pagkakataong manalo. Boom! Hinampis ng isang patriarch ang kanyang kamao sa mesa at same time na sinabi, ang maldite na si Ernest Turner na iyon ay talagang pinaglalaroan tayo sa oras na ito.
Sinusubukan niyang mag-udyok ng digmaan sa pagitan ng Hilaga at Timog. Galit ding sumigaw ang isa pang patriarch, ito ay napakasamang plano ng Terrain Villa. Villa Master Jefferson, ano ang dapat nating gawin? Napakaraming tao ang natipon ni Ernest Turner para paalisin tayo sa isang iglap. Kabanata 2745. Kinakabahan at balisa si Leon sa mga sandaling iyon. Aniya, assemble everyone first. Tandaan, huwag mo silang kalabanan at subukan mo lang na lumayo. Layo. Para saan? Sa tingin ko ay dapat na lang natin silang labanan ng direkta. Sigaw ng isang matangkad na patriarch sa sandaling ito. Oo, tama si Patriarch Hunter. Ang mga pamilyang disipulo sa Timog ay hindi kailanman natakot sa anumang pagbabanta. Labanan natin sila. Oo, labanan mo sila. Worst comes to worst, mamamatay tayo. Mas mabuti na ito kaysa duwag. Sa ilang sandali, ang mga ulo ng mga pamilya ay puno ng layunin ng pakikipaglaban. Nang makita ito, sinabi ni Leon, hindi tayo makakalaban ng walang ingat. Babagsak tayo sa plano ni Ernest. Kung matalo tayo, nangangahulugan ito ng pagbagsak ng buong Southern Supernatural Disciple World. Tayo'y umatras at hintayin ang pagbabalik ng batang patriarch. Pagkasabi ni Leon ay medyo malungkot ang kapaligiran sa buong bulwagan. Malinaw na marami pa rin ang nagalit. Sa oras na ito, may nagsabi, maaari bang bumalik ang young patriarch Clark? Ang laban niya kay Stanley Berry. Nang marinig iyon, tumingin ang lahat sa direksyon ng venue ng kompetisyon kung saan walang humpay na naglalaban ang dalawang figure sa langit. Tumayo si Fennel sa sandaling ito at sinabing, lahat, kung ayaw mo, matutulungan kita. Sinabi rin ni Ethan at Rick, pati na rin ang 17 at iba pang shadow guards, at kami. Nang marinig iyon, nagpapasalamat si Leon, salamat, Mr. Lay at second young Master Clark, ngunit ang bagay na ito ay isang pagtatalo sa pagitan ng mga disipulo ng North at South. Kung makikisali ka, tiyak na magagalit ito sa ilang tao. Hindi mahalaga. I just hate the sight of those people from Terrain Villa, kibot balikat na sabi ni Ethan. Sa pagkakataong iyon, hindi na tumanggi si Leon at sinabing, very well then. Nakita na natin ang lakas ng pakikipaglaban ni Mr. Lay at second young Master Clark, ngunit hindi magiging hindi handa si Ernest. Siya ay dapat magkaroon ng isang pamamaraan o ang lakas ng tao na kinakailangan upang mahawakan ang lahat sa iyo. Kaya't umaasa ako na si Mr. Lay at ang iba pa ay matulungan tayong umalis sa Beechwood City sa halip na mag-away. Hanggat umalis tayo sa Beechwood City, walang magagawa si Ernest sa atin. Nang marinig iyon, tumango si Fennel at sinabing, okay. Ito ay talagang isang escort mission. Hindi nagtagal, tinipon ni Leon at ng iba pa ang lahat. Pagkatapos gumawa ng ilang mga kaayusan, ang mga taong ito ay lumabas. Mula sa sandaling ito, ang buong bayan ay naging sobrang tensyonado. Ang maliliit na away ay sumiklab sa lahat ng dako. Ang mga kislap mula sa mga sandata at naglalagablab na apoy ay pumailang lang sa langit. Ang mga tao ng Terrain Villa ay opisyal na nagdeklara ng digmaan laban kay Leon at sa kanyang mga tao. Ang gayong mga labanan ay makikita sa lahat ng dako. Sumiklab pa ang matinding labanan sa ilang lugar. Halimbawa, sina Fennel at Ethan ay nakabangga na ng maraming piling disipulo. 5 disipulo mula sa 5th zone ang nakapalibot kay Ethan at sa iba pa sa sandaling ito. Hi! Ang swerte ko yata ngayon. Nakakatuwang makabangga ang 5 disipulo mula sa ika-5 zona. Mukha pa ring walang pakialam si Ethan. Ang lalaking nangunguna sa kabilang partido ay humawak ng 2 scimitars at malamig na sinabi, ibigay mo ang ilang tao sa likod mo at mabubuhay ka. Kung hindi, gagawin kitang bangkay. Tumawa si Ethan at sinabing, cut the crap and fight if you want ta. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Swish! Sa isang iglap, sumugod si Ethan palabas, naikuyom ang kanyang mga kamao, at sinuntok ang 5 tao. Naghahanap ka ng kamatayan. Ngumisi ang lalaking nangunguna at sinabing, sisingilan na ang lahat at tapusin ito ng mabilis. Si Fennel, Rick, at ang iba pa ay nahaharap sa katulad na sitwasyon. Maraming labanan ang sumiklab ng sabay-sabay. Bumalik sa yugto ng kompetisyon, ang labanan sa pagitan nina Philip at Stanley ay nagpatuloy ng walang humpay. Boom! Nagkahiwalay ang dalawa matapos ang isang suntok. Malubhang nasugatan na ang kanilang mga katawan at puno ng dugo. Hahaha, napakagaling, napakalakas mo. Mayroon ka talagang 5 mapagkukunan ng paghahari. Malamig na sabi ni Stanley, wala akong choice kundi tanggapin ang Reg Along ito. Kabanata 2746. Pinunasan ni Philip ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at walang pakialam na sinabi, you're not too bad yourself. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Berry ay magbubunga ng isang makapangyarihang tao tulad mo. Ngumiti si Stanley at sinabing, ang layunin ng pamilya Berry ay hindi lang ito.
Pinili namin ang landas na wala pang natapakan. Hanggat magtagumpay tayo, ang buong mundo ay susuko sa ilalim ng mga paa ng pamilya Berry, kasama ang iyong pamilya Clark. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip at nakangising sinabi, talaga. Tapos inaabangan ko talaga. Boom! Sa sinabi nito, pinalabas ni Philip, ang kanyang katawan ay malapit sa lupa. Isang longsword na nabuo sa pamamagitan ng compressed air ang lumitaw sa kanyang kamay at nakatutok sa dibdib ni Stanley. Kumunat ang noo ni Stanley at umatras. Kasabay nito, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at galit na sumigaw. Pinagsamang pag-atake. Boom! Biglang lumitaw ang isang malaking green fox phantom sa likod ni Stanley, na naka-cross-legged sa sahig. Magkadikit ang dalawang matutulis na kuko nito sa harapan, na sumasalubong sa atake ni Philip sa hangin na parang gusto nitong durugin si Philip sa ilalim ng mga kuko nito. Napakunot noo si Philip nang maramdaman niya ang dalawang matutulis na kuko ng Bearding Fox na nagmumula sa kanyang tagiliran. Mabilis siyang nag-counter-attack. Isang burst of wind attribute ang nagmula sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang bilis ay biglang tumaas. Bang! Ang dalawang matutulis na kuko ng Bearding Fox ay nagdikit, at sumabog ang isang pagsabog ng presyon ng enerhiya. Naisip ni Stanley na nagtagumpay ang pag-atake at nanunuya. Gayunpaman, bigla niyang nalaman na dahan-daang pinaghiwalay ang matatalas na kuko ng Bearding Sorrow na magkadikit. Sa sandaling ito, ang katawan ni Philip ay nasilaw sa pula at asol na enerhiyang bagyo. Ang kanyang mga braso ay dahan-daang bumuka mula sa isang baluktot na estado. Bigla siyang kumawala sa dalawang matutulis na kuko ng Green Fox. Pagkatapos, dalawang red-blue energy light ball ang nabuo sa mga palad ni Philip, na biglang sumabog sa mga kuko ng Green Fox. Boom! Ang dalawang malalaking kuko ng Bearding Fox ay nagkahiwalay, at maraming enerhiya ang kumalat. Dagindong! Umalangaw-ngaw sa langit ang malungkot na sigaw ng Green Fox. Mabilis na umatras si Stanley, itinaas ang kanyang braso, at hinaranggan ang talim ng hangin ni Philip sa kanyang harapan. Boom! Hinampis nitong windblade ang braso ni Stanley at napaatras ito ng ilang metro. Dumilim ang mukha ni Stanley. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganito kahirap na kalaban. Hindi nakakagulat na palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ama na hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Philip. Makalipas ang ilang beats, umatake ulit si Stanley. Ang kanyang mga galaw ay mas marahas, at bawat suntok ay maaaring sirain ang mundo. Nag-away ang dalawa sa buong lugar na walang balak na tumigil. Sa gayong labanan, ang isang sandali ng kapabayaan ay mangangahulugan ng kamatayan. Nasira na ang buong venue dahil sa labanan nilang dalawa. Mahigit sa 100 tao na nakasuot ng itim na robe mula sa Nonagon ang nagsumikap na panatilihing nakataas ang Bearding harang upang maiwasan ang paglabas ng enerhiyang bagyo mula sa labanan sa pagitan ng dalawa sa labas ng mundo at magdulot ng mapangwasak na mga resulta. Boom! Biglang, sa nakataas na mata ng lahat, isang nakakatakot na enerhiyang bagyo ang nabuo sa hangin. Dalawang figure ang nahulog mula sa langit, bumagsak sa lupa, at bumuo ng dalawang malalaking hukay. Tapos na ba ang laban? Ang pag-iisip ay kumislap sa isipan ng maraming nanunood na nanatili rito. Sa gitna ng larangan ng digmaan, dahan-daang tumayo mula sa lupa sina Stanley at Philip nang halos magkasabay, nakakakilabot ang mga sugat sa kanila. Halos madurog ang braso ni Stanley. Si Philip ay hindi mas mahusay. Puno ng dugo ang kalahati ng mukha niya, at halos madurog ang kanang braso. Ubos na ang lakas ng mga suntok na ibinato nila kanina. Huff! Huff! Hingal na hingal ang dalawa at sinubukang bumawi. Kabanata 2747. Nang may panunuya, iniunat ni Stanley ang kanyang kamay, naglabas ng isang syringe ng reagent mula sa kanyang bulsa, at sinabing may masamang ngiti, aminin ko na napakalakas mo, ngunit kailangan mong mamatay ngayon. Sa sinabi nito, tinusok ni Stanley ang karayom sa kanyang braso. Sa isang iglap, isang malaking energy vortex ang bumangon mula sa paa ni Stanley. Isang malaking Bearding sinag ng enerhiya ang lumabas mula kay Stanley at nabuo ang koneksyon sa Bearding espada ng pagkahari sa kalangitan. Boom! Napakalaking lakas ng enerhiya ang bumuhos sa katawan ni Stanley. Sa pagkakataong iyon, naging berde ang kanyang mga mata at natatakpan din ng mga Bearding linya ang balat sa kanyang katawan. Malapit na siyang magmukmak. Ang malaking Bearding energy beam ay tila sumabog sa kalangitan. Nagbigay ito ng malakas na pakiramdam ng krisis. Hahaha! Ngumisi si Stanley, at bahagyang gumalaw ang kanang paa. Boom! Nabasag ang lupa, at isang figure na nababalutan ng Bearding enerhiya ang sumugod kay Philip sa bilis na 10 beses na mas mabilis kaysa sa kidlat. Kumunat ang noo ni Philip, at bago pa niya maitaas ang kanyang kamay para ipagtanggol, isang suntok na puno ng napakapangit na Bearding enerhiya ang tumama sa kanyang mukha. Boom! Ang suntok na ito ay nagpalipad kay Philip.
Ang kanyang katawan ay gumuhit ng isang arco sa langit bago siya bumagsak ng husto sa lupa. Gayunpaman, bago siya bumagsak sa lupa, naghihintay na sa kanya ang berdeng figure. Nakangising sinipa niya ang bewang ni Philip. Boom! Sa nagngangalit na berdeng presyon ng enerhiya, tumama ang sipa na ito sa baywang ni Philip at pinalipad siya sa ere na parang bola. Whoosh! Sa isang iglap, ang berdeng figure ay tumalon muli sa hangin, itinaas ang kanyang paa, at sinipa si Philip sa tiyan. Boom! Si Philip ay sinipa sa lupa na parang kidlat. Boom! Isang malakas na tunog. Ang lupa sa loob ng ilang daang metro ay nag-crack, at ang isang layer ng lupa ay lumubog sa isang putok. Sa malaking malalim na hukay sa gitna mismo, isang lalaki ang napuno ng mga pasa at dugo. Ang tatlong critical na strike ni Stanley ay tila natukoy ang kinalabasan. Siya ay nag-hover sa hangin, at ang magulong berdeng enerhiya sa kanyang katawan ay nag-alab ng husto tulad ng Super Saiyan. Sa lupa, umubos si Philip ng dugo sa malalim na hukay. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa figure sa langit. Malapit na ba siyang matalo ng ganito lang? Hindi pumayag si Philip. Ganun ba talaga kalaki ang pagitan nila ni Stanley? Sa sandaling ito, isang matamis at banayad na boses na parang simoy ng tagsibol ang tila tumunog sa mga tainga ni Philip. Phil, kailangan mong tandaan na hindi ka dapat sumuko anumang oras. Kung wala ako balang araw, kailangan mong matutong maging matatag at protektahan ang iyong kapatid. Phil, lagi kitang kasama. Kung makatagpo ka ng mga problema na hindi mo malutas, tandaan ang sinabi ko. Umalangaw-ngaw sa isip ni Philip ang huling pangungusap. Isang pangungusap na minsang sinabi sa kanya ng kanyang ina ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan sa sandaling ito. Boom! Sa isang iglap, si Philip, na nagpakita na ng mga palatandaan ng panghihina, ay nababalot na ngayon ng isang mabangis na aura na hindi pa nakikita. Isang limang kulay na energy beam ang nahulog mula sa Platinum Sword of Kingship sa langit at sumabog sa katawan ni Philip. Kabanata 2748. Ang limang kulay na energy beam na ito ay sumabog sa katawan ni Philip na parang parusa ng langit. Sa sandaling iyon, tila naliligo si Philip sa limang kulay na Divine Radiance. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang, sumasabog sa nakasisilaw na presyon ng enerhiya at ang malawak na kapangyarihan ng mga patakaran. Dumagundong. Maging ang langit ay tila nabalisa sa limang kulay na energy beam na ito. Nagbuo ito ng isang malaking ulap ng bagyo. Sa itaas ng Platinum Sword of Kingship, isang makapal na layer ng ulap ang nabuo sa kalangitan sa sandaling ito, na patuloy na umiikot upang bumuo ng cloud vortex. Walang katapusang kidlat ang kumikidlat sa mga ulap. Isang butas ang tila lumitaw sa gitna ng bagyo. Isang malaking puwersa ng mga alituntunin ng enerhiya ang biglang nahulog mula sa langit at bumagsak sa platinum na espada ng pagkahari na kumikinang ng maliwanag. Ang platinum na espada ng pagiging hari ay tila nasa ilalim ng presyon ng pagbagsak ng langit. Ito ay patuloy na nanginginig at buzz. Ang limang kulay na hiya sa espada ay kumikinang din sa kakaibang kinang. Sa ilalim ng binyag ng Platinum Sword of Kingship, ang malawak na kapangyarihan ng mga alituntunin ng enerhiya ay naging isang limang kulay na sinag ng enerhiya at binomba ang katawan ni Philip sa lupa. Sa sandaling iyon, lumutang si Philip sa lupa. Ang kanyang katawan ay naligo sa limang kulay na energy beam. Ang napakalaking kapangyarihan ng mga panuntunan ay maaaring madama sa loob ng isang radius ng 12-dosenang milya. Biglang umatras si Stanley ng daan-daang metro, nanlalaki ang mga mata habang nakatitig kay Philip sa gitna ng limang kulay na enerhiyang bagyo. Dam itong lalaking ito. Paano niya nahanap ang paraan upang makisama sa mga pinagmumula ng paghahari sa panahong ito? Galit na sigaw ni Stanley habang sumilay ang matinding lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Sa loob ng radius na 12-dosenang milya, lahat ng naglalaban ay naaakit ng limang kulay na sinag ng enerhiya na nahulog mula sa langit patungo sa lugar ng kompetisyon. Pinangunahan ni Ernest ang isang grupo ng mga tao upang habulin si Leon at ang iba pang tumakas kung saan-saan. Sa sandaling ito, huminto siya, tumingin sa gilid, at nagulat. Bilis, hawakan si Leon Jefferson at ang iba pa. Galit na sigaw ni Ernest. Alam niyang walang hinihintay ang oras. Kasabay nito, naglabas siya ng jade mula sa kanyang bulsa na naglalaman ng sinaunang enerhiya. Dinurog ni Ernest ang jade. Ang enerhiya ay agad na lumipad sa hangin at sumanib sa mundong ito. Kaagad pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng bisyo. Tinitigan niya si Leon at ang iba pang tumatakas at umungal, Kuya Leon, hindi ka makakatakas ngayon. Mamatay. Pinamunuan ni Leon ang ilang pinuno ng pamilya ng mga disipulo sa timog at mabilis na tumakbo. Sa sandaling ito, nagulat din siya sa napakalaking kapangyarihan ng mga panuntunan ng enerhiya na 12-dosenang milya ang layo. Young Patriarch Clark, kailangan mong bumalik ng ligtas.
Si Leon ay walang oras na mag-alala tungkol sa anumang bagay at maaari lamang magdasal ng tahimik. Pagkatapos, sinabi niya sa tumakas na mga ulo ng pamilya, lahat, hiwalay na tumakbo. Okay. Ilang mga pinuno ng mga pamilyang disipulo ang gumawa ng kanilang makakaya at pinakawalan ang kanilang kapangyarihan sa mga tuntunin. Bumalik sa Ethan, Fennel, at Rick. Nakipaglaban sila sa mga piling alagad na pinili ng Terrain Villa. Ang mga disipulong ito ay mga elite sa mga elite. Ilang sandali pa ay hindi sila maibaba ni Ethan at ng iba pa. Katulad nito, hindi rin sila matatalo ng mga disipulong ito. Ang mga laban na ito ay nahulog sa isang pagkapatas. Gayunpaman, nang bumagsak ang 5 kulay na energy beam mula sa langit, ang nagwawawang aura at ang kapangyarihan ng mga panuntunan ay talagang nakaapekto kay Ethan at sa iba pa sa sandaling ito. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang sigla at sumisikat na enerhiya sa kanilang mga katawan. Para bang ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay naging lubhang aktibo at nasa sabik sa ilalim ng impluwensya ng 5 kulay na sinag ng enerhiya at ang platinum na espada ng pagkahari. Kumunat ang noo ni Fennel dahil siya ang unang nakadama ng pagbabagong ito. Wala siyang oras para mag-isip at tumingin na lang sa direksyon ni Philip. Sa isang dagandong, sumugod siya sa larangan ng digmaan at naglunsad ng isang pagpatay. Kabanata 2749. Katulad nito, naramdaman din ni Ethan at ng iba ang pagbabagong ito. Mabilis na tumaas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Sa gitna ng bagyo, ganap na hindi alam ni Philip ang mga pagbabago sa labas ng mundo. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Parang may kakaibang puwersang isinilang. Ang pakiramdam na iyon ay parang kaya niyang sirain ang mundo sa pag-angat ng isang daliri. Ang ganoong uri ng walang katulad na kapangyarihan ng mga tuntunin ay lumago mula sa laki ng isang patak ng tubig sa katawan ni Philip. Ito ay naging mas malaki at mas malaki. Sa sandaling ito, ang markang nabuo ng maharlikang halimaw sa braso ni Philip ay kumikinang na may maputlang gininto ang kinang. Pagkatapos, ang isang bahagi ng 5 kulay na enerhiya ay hinigop ng marka ng maharlikang halimaw sa braso ni Philip. Sa paligid ng energy storm na ito, isang itim na nakasuot na figure na may 2 pulang mata mula sa loob ng malaking roba ang nagpakita ng isang itim na mekanikal na mukha. Nang may mahinang lamig sa gilid ng kanyang bibig, sinabi niya sa mekanikal na boses, kaya, ang anak ng maharlikang pamilya ng halimaw ay nasa kanya. Tapos, nagtaas siya ng braso. Isang napakaliit na mekanikal na lumilipad na insekto ang humiwalay sa gitna ng kanyang palad. Ang lumilipad na insekto ay agad na lumipad sa gitna ng 5 kulay na enerhiyang bagyo, tumagos sa sumisikat na sinag ng enerhiya, at lumapit kay Philip. Gayunpaman, nang ang lumilipad na insekto ay malapit nang pumasok sa balat ni Philip, ang marka ng maharlikang halimaw ay biglang kumislap ng isang maputlang gintong kinang. Pagkatapos, isang gintong kulog ang tumama sa lumilipad na insekto at nawasak ito. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ngumuso. Damn that royal monster. Pagbalik ko sa kabilang baybayin, tiyak na i-report ko ito sa Heavenly King at lilipulin ang maharlika mong pamilya ng halimaw. Pagkasabi noon, nawala ang 5 kulay na energy beam sa gitna ng bagyo. Isang figure lang ang nakatalikod sa lahat habang nakatingala sa langit. Ang mga pinsala ni Philip ay nakuhang muli, at ang kakanyahan ng 5 kulay ay dumaloy sa kanyang mga mata. Sa isang sulyap, kinulong niya si Stanley na daan-daang metro ang layo sa kanya. Nang makita ni Stanley ang kalagayan ni Philip sa sandaling ito, napuno siya ng takot. Hindi niya piniling kumilos bagkus tumalikod siya at tumakbo. Tara ang laban namin. Magkikita tayong muli. Binibigkas ni Stanley ang pangungusap na ito at gustong umalis kaagad dito. Gayunpaman, walang pakialam nang ngumiti si Philip at sinugod si Stanley. Sabi niya, Young Master Barry, hindi pa tapos ang laban natin. May ilang tanong din ako sa iyo. Nagulat si Stanley at tumakbo sa takot. Gayunpaman, sa likod niya, inilunsad ni Philip ang ilang apoy at mga dragon ng tubig sa Stanley. Napilitan si Stanley na umiwas, ngunit nakaranas din siya ng ilang suntok sa kanyang likod. Nasasaktan sila. Damn it, Philip, huwag masyadong lumayo. Ilang libong metro ang layo ni Stanley bago siya lumingon bigla. Sa ginaw sa kanyang mukha, ang multo ng Green Fox ay lumitaw sa kanyang likuran. Handa itong labanan si Philip hanggang kamatayan. Kabanata 2750. Tumingin si Philip sa nagngangalit na si Stanley sa kanyang harapan at sinabing, Young Master Barry, sa tingin mo ba ay pakakawalan kita? Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Stanley, at muling lumakas ang kanyang aura. Pakiramdam niya ay kakaiba ang aura ni Philip, hindi niya kayang tiisin. Ang 5 lakas at kapangyarihan ng mga panuntunan ay napakalaki at masigla. Ang kanyang kapangyarihan bilang hari ay nasa tuktok ng ika-6 na sona. Kumunat ang noo ni Stanley.
Siya ay nasa kalagitnaan lamang ng kaharian ng kapangyarihan ng ika-6 na zona. Kung kalabanan niya si Philip ngayon, siguradong matatalo siya. Walang inaasahan na madidagdagan ni Philip ang kanyang kaharian sa naturang labanan. Damn it, Dagindong. Sumugod si Stanley kay Philip, at ang silwete ng Berdeng Fox sa likod niya ay umungal din at galit na sinampal si Philip. Walang pakialam si Philip. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at isang nakasisilaw na pulang apoy ang lumitaw sa kanyang palad, na lumaki ng walang hanggan at hindi nagtagal ay naging isang malaking bola ng apoy na may diameter na 100 metro. Ang buong espasyo ay natatakpan ng malaking ball ang apoy sa mga kamay ni Philip at napuno ng walang katapusang alon ng nakakapasong init. Boom! Biglang ibinato ni Philip ang malaking ball ang apoy sa papalapit na si Stanley. Nang makita ito, nagulat si Stanley at mabilis na umiwas. Gayunpaman, ang malaking apoy ay lumalawak pa rin ng walang hanggan. Agad nitong binalot ang buong lugar at nabuo ang isang malaking naglalagablab na ball ang apoy. Ang mga nakapaligid na puno at ilang gusali ay agad na naging abo sa ilalim ng napakalaking apoy na ito. Si Stanley ay nilamon din ng napakalaking ball ang apoy na ito. Dumagundong. Tiniis ni Stanley ang apoy habang nanginginig ang lahat at umuungal. Matapos mawala ang lahat, isang malaking open space sa loob ng 1 kilometrong radius ang nasunog na itim. Sa gitna ng malaking open space na ito, nahulog sa lupa ang isang umuusok na pinaso na figure. Natalo si Stanley Berry. Isang miserableng pagkatalo. Humiga siya sa lupa at tumangala sa langit. Nakangiting bamulong siya sa ilalim ng kanyang hininga, natalo ba ako? Thud! Papalapit ang mga yabag kay Stanley. Tumayo si Philip sa tabi ni Stanley, tumingin sa kanya, at nagtanong, may kinalaman ba sa pamilya Berry ang pagkamatay ng nanay ko? Tiningnan ni Stanley ang matangkad at tuwid na si Philip, nagpakawala ng malungkot na tawa, at sinabing, Philip Clark, may ilang bagay na hindi mo malalaman sa buhay na ito. Ikaw. Arg. Bago pa matapos magsalita si Stanley ay nagpakawala siya ng isang malungkot na iyak. Tinapakan ni Philip ang kanyang kanang braso at nabali ito. Sa pagkakataong iyon, kumakalat sa buong katawan ni Stanley ang nakakasakit na puso. Galit siyang umungol, damn you, Philip. Kung ganito ang pakikitungo mo sa akin, hindi ka pababayaan ng pamilya Berry, at maging ang tatay ko. Gayunpaman, walang pakialam pa ring itinanong ni Philip, sa huling pagkakataon, may kinalaman ba sa pamilya Berry ang aksidente ng nanay ko? Kung hindi mo alam, maaari mong sabihin sa akin kung sino ang nakarelasyon nito. Si Stanley ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay namumula. Ano man ang mangyari, siya ay may hawak ng pagiging hari ng ika-6 na zona. Sa sandaling ito, siya ay talagang tinapakan sa lupa ng isang tao. Hindi ko alam. Umungol si Stanley. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.